Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ayaw ni Lily na kilalanin si Daryl sa simula, ngunit labis na na-miss niya siya. Nang makita niya kung gaano kalala ang kanyang mga pinsala, hindi na niya maitago ang kanyang nararamdaman. Lilibod, ayos lang ako, mabuti ako. Naantig talaga si Daryl nang maramdaman niya ang pangangalaga ni Lily, na halos umiyak siya. Nawalan ng maraming timbang si Lily. Hindi siya sigurado kung ano ang naranasan niya sa mga nakaraang taon. Nakakasakit ng puso upang makita kung gaano siya kapayat. Sa sandaling iyon, si Wesley at ang iba pang mga miyembro ng Mouse Sect ay natigilan. Ang kanilang utak ay umiikot. Ano? Tinawag niya si Sect Master Darby, ang kanyang hubby. Asawa niya si Sect Master Darby. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl si Lily na may mga mata na puno ng pagmamahal at pangangalaga. Lilibod, bakit ka nandito? Bakit kasama mo ang Mouse Sect? Puno ng pag-usisa ang mga mata ni Daryl nang sinabi niya iyon. Ako. Lilibit ang kanyang mga labi sa kahihiyan. Tumingin siya at sinabi ng mahina, isang maniningil ng utang ang humahabol sa akin ng pera, at nakuha nila ako. Iniligtas ako ng mga miyembro ng Mouse Sect. Binigyan niya siya ng pangunahing rundown ng nangyari sa susunod na ilang minuto. Pula ang mga mata ni Daryl nang marinig niya ang nangyari. Ito ang pamilya Lindon. Si Lily ay nasa isang kahilahilakbot na estado, at lahat kayo ay hindi pa rin handang palayain siya. Hinawakan ni Daryl ang kanyang kamao ng mahigpit, ang kanyang inilibing sa loob ng mga kuko, ay halos tumagos sa kanyang balat. Nanumpa siyang lihim sa kanyang puso na isang araw ay gagawin niyang mawala ang pamilya Lindon. Nanginginig si Wesley at ang iba pa nang makita nila ang galit na mukha ni Daryl. Nabalisa sila. O hindi, tapos na kami. Si Daryl ay sapat na mapagbigay upang patawarin kami sa ginawa namin sa kanya, ngunit ito ang kanyang asawa na pinag-uusapan natin. Hindi lamang namin siya tinatrato tulad ng isang lingkod, hiniling namin sa kanya na magnanakaw ng isang libingan sa amin. Patawarin kaya kami ni Sect Master Darby. Tulad ng pag-aalala ni Wesley at iba pa tungkol sa kanilang sitwasyon, mahinahon na sinabi ni Daryl ngunit matatag, mangyaring, pasensya ka sa amin. Oh, Sect Master Darby. Tumango kaagad si Wesley at inutusan ang kanyang mga alagad na bigyan sila ng puwang. Nang makita niya na si Wesley at ang natitira ay lumayo, hindi na mapigilan ni Lily ang kanyang emosyon. Nahulog siya sa mga bisig ni Daryl at hindi mapigilan ang pag-iyak. Hubby, naisip kong hindi na kita makikitang muli. Namimiss kita. Bagaman nagpasya si Lily na kalimutan si Daryl at magsimula ng isang bagong buhay, si Daryl ay nag-iwan ng anino na malalim na nakaukit sa kanyang puso. Paano niya ito makalimutan? Nahihiya si Lily nang si Wesley at ang natitira ay nakatingin sa kanila. Ngayon na si Daryl lamang at siya mismo ang naiwan, hindi niya makontrol ang lahat ng mga damdamin na inilibing niya sa loob niya. Ang lahat ng kanyang emosyon ay naging luha at nagsimulang bumagsak. Lilibod. Hinawakan siya ni Daryl ng mahigpit, nakaramdam ng pagkakasala. Nagdudulot ako ng problema sa araw ng aming 7 taon na petsa, kaya hindi ko ito magawa. Naaawa ako, Lilibod. Naguguluhan si Lily habang patuloy na dumadaloy ang kanyang luha. Kumusta pagkatapos? Nasaan ka? Hindi mo man lang sinubukan na makipag-ugnay sa akin. Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Akala ko ayaw mo na akong makasama. Nang sabihin niya iyon, sinuntok ni Lily ang dibdib ni Daryl sa kanyang kamao. Sa lahat ng mga taon na ito, nagkunwari akong isang malakas na babae. Bumuo ako ng aking sariling kumpanya. Ngunit sa gabi, hindi ako makatulog. Ang aking isip ay puno ng mga imahe sa iyo. Alam mo ba yon? Ngunit hindi kita mahanap. Bakit hindi ka dumating upang hanapin ako? Galit ako sa iyo, galit na galit ako sa iyo. Nakaramdam ng puso si Daryl nang marinig niya ang mga sinabi ni Lily. Ang mga luha ay dumadaloy ng hindi mapigilan. Pasensya na, Lilibod. Naaawa ako. Habang nag-uusap sila, tinulungan siya ni Daryl na punasan ang luha sa kanyang mukha. Sumasakit ang kanyang puso at hindi niya mapigilan na sabihin, Lilibod, kasalanan ko ito. Basura ako, lahat ito ay kasalanan ko. Hindi tayo kailanman magkakahiwalay mula ngayon.
Patawarin mo ako. Mangyaring huwag magalit. Habang nagsasalita siya, gumawa ng nakakatawang mukha si Daryl. Ang luha ni Lily ay naging tawa habang siya ay sumuntok sa kanyang dibdib. Sige, tama. Hindi na ako magagalit. Kumusta ang iyong pinsala? Ayos lang ako. Ngumiti si Daryl habang hawak niya ang kamay ni Lily. Mababawi ako ng mabilis sa tabi ko. Habang nagsasalita siya, nakaupo si Daryl sa lupa at nagsimulang magnilay upang mabagong muli ang kanyang panloob na enerhiya. Kumuha siya ng isang espiritu pill ngayon, hindi ito magtatagal bago siya mabawi. Tumango si Lily at tahimik na nakaupo sa tabi niya. Si Wesley at ang iba pa ay hindi masyadong malayo at nagbuntong hininga nang makita nila yon. Tila ang Sect Master Darby ay hindi kami bibigyan ng anumang problema, naisip ni Wesley. Nais niyang maglakad at suriin ang pinsala ni Daryl, ngunit nang makita niyang nagmumuni-muni si Daryl, ayaw niyang makagambala sa kanya. Lumipas ang oras at makalipas ang isang oras, halos mabawi ang panloob na enerhiya ni Daryl. Ang sakit sa kanyang katawan ay nabawasan ng malaki, at naramdaman niya na mas nakaka-relax ngayon. Bagaman ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi nakuhang muli, madali na siyang gumalaw. Hobby, mas maganda ang pakiramdam mo ngayon? Masaya akong nagtanong habang hawak niya ang kamay ni Daryl. Naramdaman ni Lily na halata na mukhang mas malalim si Daryl at mas alerto. Siya ay lubos na naiiba mula noong siya ay mahina. Namangha siya sa kung gaano kalakas ang kanyang asawa. Ngumiti si Daryl at tumango. Sa sandaling yon, maramdaman ni Daryl ang pulso ni Lily at nagbago agad ang kanyang mukha. Lilybud. Sa susunod na segundo, tiningnan ni Daryl si Lily na may pagmamahal at pangangalaga. Bakit mahina ang pulso mo? Anong nangyari? Pula ang kanyang mga mata at malapit na siyang lumuluha. Noong mas maaga, kapag naubos ang kanyang panloob na enerhiya, makikita niya lamang si Lily na mas payat kaysa sa dati. Hindi niya maramdaman ang kalagayan ng kanyang katawan. Ngayon na ang kanyang panloob na enerhiya ay nakabawi ng malaki, madali niyang maramdaman na ang enerhiya ni Lily sa kanyang tiyan at pulso ay labis na mahina. Mahina ang kanyang tiyan. Malinaw na naramdaman ni Daryl na siya ay may matinding pinsala. Ang kalagayan ni Lily ay tulad ng mahina na kandila sa isang bagyo. Ang kanyang ilaw ay maaaring umalis sa anumang oras. Hindi alam ni Daryl na maraming pinagdaanan si Lily sa espiritual na invisible sect. Inakusahan siya na nakakasama sa kanyang mga kapwa alagad, at ang kanyang panloob na enerhiya ay malakas na tinanggal mula sa kanyang tiyan. Mahina na ang kanyang katawan, at isang araw na ang nakalilipas, pinahirapan siya ni Hunt ng sinturon. Halos mamatay siya. Siya ay lubos na mahina at marupok, hindi niya ito magagawa kung siya ay may pinsala sa isa pang pinsala. Ngumiti si Lily at pinapaginhawa siya ng mahina. Hobby, ayos lang ako. Sa palagay ko napapagod na lang ako matapos na mag-isa sa mga taong ito. Huwag kang mag-alala, gagaling ako. Natuwa siya na nakipag-usap siya kay Daryl matapos ang lahat ng mga taon na ito. Ang anumang nangyari sa nakaraan ay hindi na mahalaga. Naramdaman ni Daryl na parang kutsilyo ang tumusok sa kanyang puso nang makita niya ang positibong ekspresyon ni Lily. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Lilybud. Silly Lilybud. Sinusubukan pa rin niyang maging malakas kapag mahina ang kanyang katawan, naisip niya. Habang nasasaktan ang kanyang puso, mahigpit na sinabi ni Daryl sa mga tainga ni Lily, Lilybud, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang pagalingin ang iyong katawan. Kahit gaano kahirap ito, makatiis ako sa lahat. Hanggat maaari mong maging malusog ang iyong sarili muli, wala akong pakialam. Sige. Tumango si Lily habang pinapalo niya ang mukha sa dibdib ni Daryl. Ang kanyang mga labi ay lumipat pa itaas habang siya ay ngumiti. Ang tao ko ay mandirigma ng World Universe. Gagawin niya talaga ang sinabi niya. Bang! Habang magkasama sina Daryl at Lily, nagkaroon ng malakas na kulog sa kalangitan, at ang lupa ay bumagsak sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang malakas na lindol ay naging mahirap para sa iyo na tumayo. Parang bumagsak ang langit. Ano yon? Isang lindol ba yon? Natigilan sina Daryl at Lily. Mabilis silang tumingin sa direksyon ng lindol. Kasabay nito, si Wesley at ang iba pa ay nakatingin din sa langit na may pagkamausisa.
Sa hilagang silangan, kung nasaan ang gitnang tera, ang mga ulap ay mukhang natatangi. Ang langit at ang lupa ay tila nagbabago. Matapos mabigla ng ilang segundo, tinipon ni Daryl ang kanyang mga saloobin, at hindi maiwasang masiksik ang kanyang mga browser. Maaari bang lumitaw ang isa pang malaking sandata? O isang sinaunang libingan ng isang sinaunang mandirigma ay natuklasan? Hindi nagsalita si Lily at hinawakan lamang ng mahigpit ang braso ni Daryl, ang kanyang mga mata na puno ng pagkamangha. Sa sandaling yon, lumakad si Wesley, mukhang emosyonal. Sectmaster Darby. Ito ay isang kakaibang kababalaghan, malinaw na lumitaw ang isang kayamanan. Mula sa lokasyon, mukhang nagmula ito sa kontinente ng gitnang tera. Pinagsama ni Wesley ang kanyang mga kamao at sinabi ng taimtim, Sectmaster Darby, kung nais mo, mangyaring pahintulutan akong sundan ka upang suriin ito ng magkasama. Si Wesley ay mukhang desperado nang sinabi niya ang huling pangungusap. Noong nakaraan, kapag natagpuan ang isang malaking sandata, ang isang menor de edad na sekta tulad ng Mouse Sect ay hindi kailanman kwalipikado upang mag-imbestiga. Gayunpaman, ang mga bagay ay ibang-iba ngayon, kasama si Daryl na nangunguna sa kanila. Inisip ito ni Daryl at tumango. Sige. Maghanda, aalis na kami agad. Noong nakaraan, hindi kailanman hayaan ni Daryl ang isang sekta na tulad ng Mouse Sect na sumali sa kanya, ngunit ngayon ay wala siyang pagpipilian. Ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi pa rin ganap na nakuhang muli. Kung dinala niya si Wesley at ang kanyang sekta, mag-iingat sila sa isa't isa. Pinakamahalaga, kailangan nililibod ng proteksyon ng isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, tinipon ni Wesley ang lahat ng kanyang mga alagad upang protektahan sina Daryl at Lily habang papunta sila sa kontinente ng gitnang tera. Ang kakaibang kababalaghan na nangyari sa gitnang tera ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng 9 na kontinente. Ang lahat ng mga sekta ay nagtipon ng kanilang mga alagad at mabilis na tumungo upang magtipon sa gitnang tera. Sa nagdaang mga taon, sa bawat oras na mayroong kakaibang kababalaghan, lilitaw ang isang kayamanan. 10 taon na ang nakalilipas, ito ay ang SKY Breaking Axe, at ilang buwan na ang nakalilipas, ito ay sinaunang libingan ni Lubu. Sa oras na ito, kahit na anong kayamanan ang lilitaw sa kakaibang kababalaghan na ito, ang lahat ng mga sekta ay hindi nais na makaligtaan ang pagkakataon. Ang SKY Fountain Sect ay matatagpuan sa tuktok ng Mount SKY Fountain. Ito ay nagkaroon ng ilang libong taon ng kasaysayan, at kabilang sa mga nangungunang sekta ng gitnang tera. Sa nagdaang ilang libong taon, maraming malakas na mandirigma mula sa SKY Fountain Sect. Ngayon ito ay isang napakalakas na sekta at nanatiling isa sa pinakamalakas sa gitnang tera. Mula nang mabuo ito, ang SKY Fountain Sect ay umiiral para sa 45 henerasyon. Ang Sect Master ngayon ay ang nakakahamak na Master Ralph. Siyempre, si Master Ralph ay isang iginagalang pangalan sa mga tao sa lipunan. Si Master Ralph ay isang iginagalang na pangalan sa lipunan, at kilala na mayroon siyang 3 specialty, diskarte sa tabak, pamamaraan ng pagbuo, at sining ng elixir. Sa sandaling yon, ang ulap at kalangitan sa itaas ng SKY Fountain Sect ay nagbabago. Sa dambana sa likurang bundok, pinatuloy ni Master Ralph ang kanyang mga browser, habang tinitingnan niya ang isang kuweba sa likuran ng bundok. Mukha siyang kalmado, ngunit talagang nag-aalala pa rin. Sa likuran niya, ilang libong mga alagad ng SKY Fountain Sect ang natipon doon. Lahat sila ay mukhang hindi mapakali, at nababalisa. Lubha! Lubha! Kasunod ng mga pagbabago sa mga ulap sa itaas ng kanilang mga ulo, ang mga tunog ng mga umuungal na hayop ay nagmumula sa malalim sa loob ng kuweba. Ang dagundong nito ay maaaring iling ang mundo, at nakakatakot ito. Bumuntong hininga. Sa oras na yon, huminga ng malalim si Master Ralph at tumingin sa paligid. Mahinahon siyang nagsalita, huwag magpanik, lahat. Ang masungit na hayop ng aming SKY Fountain Sect, Kaylin, na natutulog ng libong taon, ay gising na ngayon. Maghintay lang kami dito ng tahimik para lumabas ang sainted na hayop. Nang marinig nila yon, agad na sumabog ang grupo sa isang pinainit na talakayan. Sainted Beast Kaylin? Ito, totoo. Palagi kong naisip na alamat lamang ito. Ang karamihan ng tao ay patuloy na nagkomento tungkol dito, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay nagpakita ng pagkabigla.
Ayon sa alamat, ang tagapagtatag ng SKY Fountain Sect ay nakilala ang isang pangkat ng mga magsasaka na nakikipag-usap sa isang kilin habang naglalakad sa isang araw bago natagpuan ang SKY Fountain Sect. Sa oras na yon, ang founding sect master ay mabait at hinabol ang pangkat ng mga magsasaka bago i-save ang kilin. Ang mga kilins ay lubos na matalinong nilalang. Sa makatuwid si Kaylin ay nagpapasalamat sa founding sect master, at pagkatapos ay sinundan ang founding sect master sa buong paligid. Pareho silang mentor at kaibigan sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang daang taon, lumipas ang founding sect master, at ang Kaylin ay nagdadalamhati bago nahulog sa isang slumber sa yungib sa bundok pabalik. Ang bawat SKY Fountain Sect Master ay inaangkin ang likuran ng bundok sa likod bilang isang ipinagbabawal na lugar mula noon hanggang sa itinuring nila ang Kaylin bilang isang banal na hayop at ipinagbawal ang kanilang mga alagad na lumapit dito. Ang bawat alagad na sumali sa SKY Fountain Sect ay narinig ang pangyayaring ito, lamang na hindi nila nakilala ang banal na hayop na si Kaylin at naisip na ito ay isang alamat lamang. Gayunpaman, sa araw na iyon, nakikita ang mga kakaibang mga fenomena at mga pag-aar na naririnig na patuloy na nagmumula sa yungib sa likuran ng bundok, pagkatapos ay alam nila na ang alamat ay totoo. Lubha! 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 Ang mga pag-ungol ay hindi tumigil sa isang mas malakas kaysa sa iba pa. Nakakatakot ito. Guro! Ang isang SKY Fountain Sect Elder ay mabilis na lumakad ng tama sa sandaling ito habang pinapawisan ng labis at sabik na sinabi kay Master Ralph, natanggap ko lamang ang balita na ang bawat sekta ng Siyam na Mainland ay nakakita ng mga kakaibang mga pangyayari at naisip na ito ang hitsura ng mga kayamanan. Lahat sila ay papunta sa amin ngayon. Ang Elder ay may mukha ng galit habang sinabi niya yon. Ang banal na hayop na pagising ni Kaylin ay dapat na maging bagay lamang sa SKY Fountain, ngunit ang iba pang mga sekta ay bulag na sumali. Wow! Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay agad na naguguluhan, habang maraming mga alagad ang nag-uusap sa kanilang sarili sa mahinang tono. Ano ang mga sekta ng Siyam na Mainland na bulag na darating? Oo, ang mga bagay ni Kaylin ay naukol sa aming sekta. Screw ito, sisiguraduhin namin na ang mga taong maglakas loob na mahuli ang Kaylin ay hindi iiwan dito. Lahat, tumahimik ka! Hinawakan ni Master Ralph ang kanyang mga kamay sa isang kalmadong ekspresyon sa sandaling iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ipapaliwanag lang namin sa kanila ang sitwasyon mula nang sila ay darating. Pagkatapos ay inutusan ni Master Ralph ang Elder, sakupin ng ilang mga alagad na maghintay sa pasukan ng bundok, at dalhin sila sa ibang korte sa sandaling dumating ang iba pang mga sekta. Ang SKY Fountain Sect ay may isa pang korte na partikular para magpahinga ang mga bisita. Si Master Ralph ay nanatiling kalmado habang sinabi niya na bago maglabas ng isang malakas na aura. Ang SKY Fountain Sect ay ang kilalang sekta sa gitna ng mundo ng mga magsasaka ng gitnang tera at sapat na malakas upang matigil ang iba pang mga sekta na nagmumula sa pagkilos ng madali. Sa puso ni Master Ralph, ang banal na hayop ay kabilang lamang sa SKY Fountain Sect at walang ibang dapat mag-imbot. Huminahon ang Elder nang marinig ito bago tumugon at mabilis na umalis upang maghanda, "Oh, guro." Samantala, sa isang kagubatan ng bundok ng ilang kilometro northwest ng SKY Fountain Sect, umupo si Daryl doon kasama ang kanyang mga paa na tumawid at tahimik na nakikipag-usap kay Lily sa tabi niya ng tahimik na nanonood. Si Wesley Tent at ang iba pa ay nakaupo doon na nagpapahinga ng hindi malayo habang binibigyang pansin ang kanilang paligid ng sabay. Dahan-dahang binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata sa lalong madaling panahon at pinakawalan ang isang hininga ng turbid aura. Nakakapreskong ito. Haha! Ganap na niyang nakuhang muli ang kanyang panloob na enerhiya. Si Daryl ay nagtatanim at muling nag-uumpisa sa daan, patungo sa gitnang tera, at sa wakas ay ganap na nakuhang muli ang kanyang panloob na enerhiya sa rurok na form sa sandaling iyon. Si Daryl ay labis na nasisiyahan sa pakiramdam ng panloob na enerhiya na pinupuno ang kanyang buong katawan. Hubby! Sa sandaling iyon, hindi masabi ni Lily ang labis na kasiyahan, habang nakangiting tumingin siya kay Daryl at sinabi, "Hubby, maayos ka. Magaling yon." Bagaman wala na siyang panloob na enerhiya, maaari pa ring makita ni Lily ang malaking pagkakaiba kumpara sa nakaraang araw kasama si Daryl na higit na masigla.
Binabati si Master Darby sa ganap na nakuhang muli. Mabilis na pinalibot ni Wesley at ng iba pa si Daryl at binati siya. Ngumiti si Daryl bago mag-sign para sa kanila na hindi masyadong magalang. Roar! Gayunpaman, narinig nila ang isa pang dagundong na nagmula sa direksyon ng SKY Fountain Sect mismo sa sandaling ito na nakakagulat na nanginginig sa lupa. FCK! Ang dagundong ay malakas pa rin at malinaw mula sa malayo. Maaari ba itong isang makadiyos na hayop? Ang gayong malakas at malinaw na dagundong, maaari itong maging isang makadiyos na hayop. Si Daryl ay masiglang narinig ang dagundong nito. Bahagya niyang binigyan ito ng anumang pag-iisip bago sabihin kay Wesley, at sa iba pa, bilis, ang makadiyos na hayop ay dapat na malapit sa amin. Mabilis na pumunta at tumingin. Pagkatapos ay lumipat si Daryl. Sinama niya si Lily at mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng SKY Fountain. Go, sundan mo siya! Sigaw ni Wesley at nilagdaan ang kanyang mga tauhan upang sumunod sa suite. Malapit na dumating si Daryl at ang iba pa sa paanan ng bundok na matatagpuan ang SKY Fountain Sect. Lahat! Mabilis na lumapit ang isang alagad ng SKY Fountain habang nakarating lamang sila at magalang na sinabi, lahat ba kayo dito para sa mga kayamanan? Kailangan sabihin na ang SKY Fountain ay isang sekta na nasa loob ng ilang libong taon. Bagaman ang tono ng kanilang alagad ay magalang, hindi ito nagpapakumbaba o labis na mapagpakumbaba na walang sinumang mga has na tumingin sa kanya. HMM! Tumango si Daryl. Sundan mo ako noon. Ngumiti ang alagad bago mag-gesture gamit ang kanyang mga kamay at pinangunahan ang daan patungo sa ibang korte. Si Daryl, Lily, at ang iba pa ay medyo nalilito. Ano ang nangyayari? Malinaw na isang makadiyos na hayop na lalabas mula sa nakaraang dagundong. Bakit ang mga alagad ng SKY Fountain ay kalmado pa rin? Sa katotohanan, si Daryl ay malakas na makialam kung ang makadiyos na hayop ay lumitaw sa ibang sekta. Gayunpaman, ang SKY Fountain Sect ay isa sa mga pinakamalakas na sekta sa gitnang Terra, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng madali. Mas mahalaga, si Lily ay walang panloob na enerhiya, at kailangang maprotektahan, kaya hindi naglakas loob si Daryl na magdulot ng anumang mga kaguluhan. Maya-maya ay nakarating sila sa ibang korte. Biglang natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harap niya. Ang iba pang mga sekta ay dumating din. Maraming tao ang natipon sa plaza ng ibang korte. Malapit ito sa ilang milyong tao. Ang kakaibang mga kababalaghan sa gitnang Terra ay naging sanhi ng mga sekta ng Siyam na Mainland na magmadali doon sa unang pagkakataon na may maraming mga sekta na nakarating sa sandaling iyon. Mayroong malapit sa ilang milyong tao doon. Ito ay isang kamanghamanghang paningin na nakikita. Ang iba pang mga sekta ay pinangunahan ng mga alagad ng SKY Fountain Sect sa ibang korte tulad ni Daryl. Ang SKY Fountain Sect ay malakas, sa makatuwid ang iba pang mga sekta ay hindi maglakas loob na masaktan sila. HMM. Nandito rin siya. Inscan ni Daryl ang kanyang paligid at napansin ang isang pamilyar na figura sa karamihan ng tao bago biglang sumimangot. Ito ay si Megan. Si Megan ay napapalibutan ng isang dosenang mga alagad ng ME-Sect sa sandaling iyon at tumayo sa pinakahalata sa mga lugar. Ang kanyang magandang mukha ay hindi may lalarawan nakaakit-akit habang nakasuot siya ng isang puting mahabang damit na ipinakita ang kanyang curvy figure. Ang tanging sangkap na nawawala mula sa kanyang aura ay ang pagiging bukas na dati niya na kung saan ay pinalitan ng mga pahiwatig ng malisyosong sa halip. Si Megan ay isa sa unang dumating nang lumitaw ang mga kakaibang fenomena sa gitnang Terra. Mas naging mapagmataas si Megan mula nang maging Alliance Master ng World Universe. Hindi niya nais na igalang ang mga pag-aayos ng SKY Fountain Sect sa una, at nais na galugarin ang kanyang sarili. Gayunpaman, pinigilan ni Megan matapos na muling isaalang-alang ang kanyang kasalukuyang katayuan. Sush! Medyo pinatuloy ni Megan ang kanyang mga browser sa pakiramdam na may nakatitig sa kanya, at lumingon upang tumingin bago mag-iling bago ang kanyang ekspresyon ay nagdilim ang instant na ikinulong niya ang mga mata kay Daryl. Daryl. Hindi ba siya hinabol ng New World Royals at nawala? Paano siya makakarating dito? Tumingin si Megan kay Lily sa tabi ni Daryl habang nasa pagkabigla, habang walang katapusang sama ng loob ang tumaas sa kanyang puso. Maaaring tanggapin ni Daryl ang gayong pangit na babae,
Ngunit bakit hindi niya ito mapapatawad at tanggapin siya? Sa sandaling iyon, hindi alam ni Megan na ang pangit na babae sa tabi ni Daryl ay si Lily na pamilyar sa kanya. Ang mga mata ni Megan ay naging malamig at nakakahamak sa kaisipang iyon, at walang imik na pinakawalan ang nakamamatay na hangarin. Nagpasya siyang gumawa ng aksyon laban kay Daryl matapos na mahawakan ang kayamanan at iwanan ang SKY Fountain Sect. Dapat niyang bayaran ang taong ito na dati nang ibig sabihin sa kanya nang hindi bababa sa 10 fold. Dalawang magagandang figure ang lumitaw hindi malayo sa sandaling ito, at dahan-dahang lumakad habang pinamumunuan ng isang alagad ng SKY Fountain Sect. Nabigla si Daryl at napatingin sa kanila sa kanyang kalooban na agad na lumingon para sa mas mahusay. Ito ay sina Queenie at Celine. Ang dalawa sa kanila na may isa ay pagiging kabataan at maganda habang ang iba pang banayad at matalino ay nakatayo sa gitna ng karamihan. Para bang ang bawat mata ng tao ay nasa kanila. Si Queenie ay nakasuot ng isang dilaw na maikling damit sa araw na yon at naghahanap ng kabataan sa kabila ng ganap na pagpapakita ng kanyang sexy at mature figure. Ang kanyang halos hugis na figure ay gumawa ng maraming mga mata ng mga lalaki. Sa kabilang banda, si Celine ay nasa isang lilang mahabang damit na naghahanap ng labis na demure at kaakit-akit. Ang hitsura ng parehong ginawa ang nakapalibot na kapaligiran na bahagyang mas buhay. Ang marangal na pianisti. Oo, ito ang marangal na pianist. Nabalitaan na siya ay isang malamig na kagandahan. Tila totoo ang mga alingaw-ngaw sa nakikita niya rito ngayon. Bagaman hindi interesado si Celine sa katanyagan o kapalaran, nakakuha siya ng isang reputasyon sa pagiging maganda pagkatapos ng pag-roaming sa Siam na mainland sa loob ng maraming taon, kasama ang maraming mga magsasaka na kinikilala siya agad. Sina Queenie at Celine ay walang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig ang mga talakayan ng karamihan. Ilang taon na silang naglibot sa mundo ng mga magsasaka sa loob ng maraming taon na matagal na nilang nasanay. Sush! Agad na napansin ni Queenie sa sandaling iyon habang mabilis siyang lumakad na may maliwanag na mga mata. Natuwa si Queenie sa mga kamay ni Daryl nang makarating sa harap niya. Daryl! Daryl, ikaw talaga! Noong nakaraan, sina Queenie at Celine ay gumagala sa isa pang mainland sa oras na yon kapag ang balita ng Daryl ay nakikipagdigma laban sa New World Royals ay kumalat tulad ng wildfire sa buong Siam na mainland. Labis na nababalisa si Queenie nang marinig nila ang balita at humiling kay Celine na mabilis na magtungo sa New World upang magpahiram ng kamay. Gayunpaman, huli pa rin silang hakbang. Nagtanong sina Queenie at Celine tungkol sa kinaroroonan ni Daryl sa mga nakaraang araw, ngunit hindi ito mapakinabangan. Pagkatapos ay agad silang dumating sa araw bago nang makita ang mga kakaibang fenomena sa gitnang tera. Inisip ni Queenie na maaaring dumating si Daryl sa gitnang tera upang makita din ang mga kakaibang fenomena na nagdulot ng isang malaking insidente. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakasalubong niya talaga si Daryl doon. Sa sandaling iyon, lumakad din si Celine bago ngumiti kay Daryl. Daryl, kamangha-manghang makita na maayos ka. Kahit na flat ang tono niya, napuno ito ng pag-aalala. Ngumiti si Daryl at tumango. Ang makita ang kanyang pinsan ay isang masayang okasyon. Wow! Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay sumabog sa isang pinainit na talakayan na may mga nalilito na mukha. Ano ang nangyayari? Inisip nila na ang kagalang-galang na pianist ay isang mapagmataas na malungkot at walang maraming kaibigan. Paano siya napakalapit sa ibang lalaki sa sandaling iyon? Marami ang tumitingin kay Daryl habang pinag-uusapan sa kanilang sarili. Lahat sila ay natigilan sa susunod na segundo. FCK! Hindi ba siya ang Elysium Gate Sect Master, si Daryl Darby? Siya ba? Hindi ba siya hinahabol ng New World Royals? Ito talaga. Si Daryl ay hinahabol ng New World Royals, ngunit nangahas siyang pumunta pa rin dito. Gaano kakatapang? Si Wesley lamang at ilang iba pa sa tabi ni Daryl, kaya lahat sila ay naisip na si Daryl ay isang maliit na master ng sekta na walang sinumang nag-abala sa pagbibigay pansin sa kanya. Napagtanto lamang nila sa sandaling iyon ng mas malapit na pag-i-inspeksyon na siya ang sikat na Elysium Gate Sect Master, Daryl Darby, Indomitable Darby. Queenie. Si Lily na hindi malayo ay lumakad at nanginginig ng tama sa sandaling iyon, habang siya ay mukhang labis na nasasabik kay Queenie.
Ikaw ba talaga yan? Napaluha na si Lily bago niya matapos ang pakikipag-usap. Ito ay higit sa 10 taon. Hindi nakita ni Lily ang kanyang pinsan ng higit sa 10 taon. Masasabi na si Lily ay pinakamalapit sa Queenie sa lahat ng iba pang mga kamag-anak. Ikaw. Nagulat si Queenie nang makita ang pangit na mukha ni Lily. Sumimangot siya ng husto at tinanong, "Sino ka? Kilala ba kita?" Ang mukha ni Queenie ay puno ng pagkalito nang sinabi niya iyon. Hindi niya alam ang pangit na taong ito sa harap niya, subalit tinawag siya ng taong parang napakalapit nila sa isa't isa. Bumuntong hininga. Hindi mapigilan ni Daryl ngunit magbuntong hininga nang makita ang eksenang ito sa harap niya bago tumingin kay Queenie at marahang sinabi, "Queenie, siya si Lily." Binaba ni Daryl ang kanyang ulo at pakiramdam na hindi napapahiya. Si Lily ay naging ganoon dahil sa kanya. Naramdaman niyang may pananagutan siya. Ano? Biglang natigilan si Queenie nang marinig iyon. Waa! Naramdaman ni Queenie ng ilang segundo pagkaraan nang mahigpit niyang niyakap si Lily at hindi niya maiwasang magsob ng sabay. Lily, na-miss kita. Sobrang na-miss kita sa lahat ng mga taon na ito. Si Lily ay nasa ilalim ng impresyon na si Queenie ay palaging nasa world universe sa nakaraang 10 taon. Ang totoo ay napagdaanan na ni Queenie, kaya't nag-iwan ito ng isang buhay na peklat sa kanya, lalo na kapag siya ay nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay at kalaunan ay nadungisan. Gayunpaman, hindi masabi ni Queenie sa kanya ang lahat ng mga ito sa isang maikling panahon, kaya lahat ng kanyang mga hinaing ay natapos na napalitan ng luha. Wala! Ang mga tunog ng mga yapak sa paa ay nagmula sa malapit habang nagkakasundo sina Lily at Queenie. Ilang SKY Fountain Sect Elders ang dumating habang kasama si Master Ralph. Lahat! Sa sandaling sila ay nasa harap, nascan ni Master Ralph ang kanyang paligid bago magbigay ng isang ngiti at sinabi, "Salamat sa paglapit ng oras. Ang iyong presensya ay isang pagpapala sa SKY Fountain Sect." Gayunpaman, ang kakaibang kababalaghan sa oras na ito ay hindi dahil sa ilang grand weapon o sinaunang libingan na lumilitaw, ngunit dahil lamang sa aming banal na hayop na si Kilin na nakakagising. Isinalaysay ni Master Ralph ng detalyado ang kwento sa susunod na ilang minuto. Wow! Ang buong karamihan ng tao ay agad na naguguluhan. Banal na hayop na Kailin? Kaya lumiliko ang lindol na ito ay dahil sa Gully Beast Kailin. FCK. Hindi nakakagulat na ang SKY Fountain Sect ay maaaring isa sa mga makapangyarihang sekta sa gitnang Terra. Lumiliko na mayroon silang isang makadiyos na hayop na nagpoprotekta sa kanila. Ang makadiyos na hayop na ito ay bumagsak sa loob ng 1,000 taon, hindi makapaniwala. Si Daryl ay nasa isang malabo at hindi maitago ang pagkabigla sa kanyang puso. FCK. Dapat sabihin na ang SKY Fountain Sect ay napakalakas. Mayroon silang isang makadiyos na hayop na nadulas sa kanilang pasukan sa bundok. Hindi kalayuan, pinanatili ni Megan ang isang mahinahon na ekspresyon sa kanyang magandang mukha, ngunit medyo naiinis sa puso. Dumating siya rito para malaman lamang na walang mga kayamanan na lumilitaw, ngunit ang kanilang makadiyos na hayop na nakakagising. Lahat kayo! Itinaas ni Master Ralph ang kanyang mga kamay ng tama sa sandaling ito at magalang na sinabi, "Ang pagising ng banal na hayop na Kilin ay ang aming mga gawain, kaya inaasahan kong lahat kayo ay hindi makikialam dito. Gayunpaman, hindi ko hahayaan ang iyong mga pagsisikap na mag-aksaya, at kukunin ang aking mga alagad na magkaroon ng isang piging." Lobha! Narinig nila ang isang nabingi na galit na dagundong na nagmula sa likurang bundok bago niya matapos ang kanyang mga salita. Ang karamihan ng tao ay hindi makakatulong ngunit takpan ang kanilang mga tainga sa pakikinig ng mga tunog at nahihilo. Guro! Kasabay nito, isang alagad ng SKY Fountain Sect ang sumugod sa gulat habang natatakpan ng dugo. Sinabi niya kay Master Ralph sa kakilakilabot, "Ang banal na hayop." Nagalit ang banal na hayop na si Kailin. Nagmadali ito mula sa yungib bago ito nagsimulang masaktan ang maraming mga alagad at 2 mga elder. Ano? Nagbago ang mga ekspresyon ni Master Ralph nang marinig iyon. Kasabay nito, ang karamihan ng tao ay tumingin sa bawat isa, at hindi makakatulong sa pagtalakay sa kanilang sarili sa mga hushed tone. Ano ang nangyayari? Nagalit ang banal na hayop.
Hindi ba ang Godly Beast Kailin na nag-aalaga sa Skyway Fountain Sect? Paano ito mapupunta? Ang mga bagay ay nakakakuha ng kawili-wili. Lihim na nakasimangot si Daryl nang marinig iyon. Nabanggit ng alamat na ang mga Diyos na hayop ay tulad ng mga tao at maaaring maabot ang isang bottleneck habang nililinang. Kapag nakarating sila sa kanilang bottleneck, ang makadiyos na hayop ay maabot ang isang mas mataas na lupain ng paglilinang kung maswerteng gumawa sila ng isang tagumpay. Kung hindi, magalit sila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay katumbas ng isang tao na magsasaka na may isang psychotic break. Mukhang ang Godly Beast Kailin na nagising mula sa kanyang libong taong pagtulog sa Skyway Fountain Sect ay dapat na umabot sa isang bottleneck at nagpunta berserk. Lahat, huwag magpanik! Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Master Ralph sa kanyang malinaw na tinig na sumasalamin sa buong korte. Naghahanda siyang umalis patungo sa likurang bundok. Lubha! Gayunpaman, ang isang gumagalaw na lupa ay dumaan muli na sinundan ng isang napakalaking nagniningas na figura na nagmamadali mula sa likurang bundok. Ito ang kilin. Ang kilin ay higit sa 70 metro ang haba at 5 hanggang 6 na metro ang taas. Natatakpan ito sa mga kaliskis na naglabas ng isang purple-red flame, habang ang mga mata nito ay sumabog na labis na pananabik sa dugo. Ang nakapalibot na temperatura ay agad na tumaas sa sandaling ito ay lumitaw na parang ang hangin ay malapit ng masunog. Gasp! Natigilan ng lahat ng makita ang eksenang ito habang tinitingnan nila ang nagniningas na kailin. Ito ang kilin. Ito talaga ang kilin. Ito ay isang nagniningas na kailin din. Diyos ko! Hindi ko inisip na makakakita ako ng isang makadiyos na hayop sa buhay na ito. Naramdaman nila ang apoy mula sa nagniningas na katawan ni Kailin habang nabigla ng sabay. Marami sa kanilang mga puso ang nagsimulang matalo ng mas mabilis habang kumukulo ang kanilang dugo. Tumingin si Daryl sa isang mabibigat na ekspresyon at labis na natigilan sa pagkakita ng nagniningas na Kailin. Hindi ito nakakagulat bilang isang makadiyos na hayop, napakalakas nito. Bagaman ang kilin ay hindi itinuturing na isa sa maalamat na 4 na mahusay na Diyos na hayop, ang mga kapangyarihan nito ay kasing ganda ng 4 na mahusay na Diyos na hayop, Azure Dragon, White Tiger, Black Tortoise, at Vermilion Bird. Inilarawan ng mga sinaunang manual ang kailin bilang pagkakaroon ng ulo ng dragon, at isang katawan ng leon na sakop sa mga kaliskis ng dragon. Ito ay lubos na marilag. Natigilan din sina Lily at Queenie sa tabi. Ito. Tumayo si Lily doon at hindi maiwasang maiyak ng marahan sa sandaling iyon, kasama ang kanyang nanginginig na tono. Ito ba ang makadiyos na si Kailin? Ang ganitong isang malakas na aura. Ngumiti si Daryl at hinawakan ang balikat ni Lily upang aliwin siya. Huwag matakot. Mayroon siyang enchanted hayop na si Rocky. Bagaman ang Rocky at ang Kilin ay technically sa dalawang magkakaibang antas, ang maliit na Rocky ni Daryl ay nagsimula lamang na linangin ang ilang taon kumpara sa Kilin na nilinang ng higit sa 1,000 taon. Kahit na hindi maaaring labanan ni Daryl ang Kilin, natitiyak niyang maprotektahan niya si Lily. Si Celine sa tabi nila ay medyo labi din ang labi niya habang tinitingnan ang Kilin sa kalagitnaan ng hangin. Siya ay lubos na may kaalaman bilang sikat na kagalang-galang na pianist at natural na makikilala ang Kilin. Wala! Sa sandaling yon, maraming mga alagad ng Skyway Fountain Sect ang mabilis na lumapit at napapaligiran ng Kilin. Si Master Ralph ay nakikibahagi sa kanyang panloob na enerhiya sa parehong sandali habang lumulutang sa kalagitnaan ng hangin, bago dahan-dahang sinasabi sa Kilin, Master Holy Beast, ako si Master Ralph, ang 45 Skyway Fountain Sect Master, ay tinatanggap ka. Ang banal na hayop na Kilin ay may mataas na katayuan sa Skyway Fountain Sect na kahit na ang Sect Master ay dapat na magalang na tawagan itong Master Holy Beast. Bagaman kalmado ang mga ekspresyon ni Master Ralph, habang sinabi niya yon, medyo nainis siya sa puso dahil naramdaman niya ang Kilin na naglalabas ng isang nakamamatay na aura na lalong lumalakas. Nagalit ang Kilin sa sandaling iyon dahil hindi nito nakilala ang sinuman at nais lamang na pumatay. Roar! Gumawa ang mabagsik na Kilin ng isang dumadagundong na angil sa gitna ng ere noong mga sandaling iyon. Buzz! Isang kulay purple-red na apoy ang biglang lumabas sa bunganga ng Kilin na siyang pumunta kay Master Ralph at sa iba pang mga disipulo ng Skyway Mountain. Ah!
Hindi na nakapag-react pa sa tamang oras ang karamihan sa mga disipulo ng SKY Fountain. Dito na nabalot ng apoy ang mga ito habang gumagawa ng isang makapanindig balahibong mga sigaw. Hindi nila inaasahang mapapatay ng kilin ang kanyang mga tauhan sa sandaling magalit ito ng husto. Higit sa 100 mga disipulo ng SKY Fountain ang tuluyan ng naging abo sa mga sandaling ito. Hindi nagdalawang isip si Master Ralph habang itinataas ang kanyang kamay at naglalabas ng isang protective shield matapos makita ang papalapit na apoy sa kanya. Bang! Nanginig ang buong katawan ni Master Ralph nang tumama ang apoy sa hawak niyang protective shield bago ito tuluyang mawasak na nakapagpatalsik kay Master Ralph patalikod habang dumudura ng dugo. Kahit mayroon ng lakas si Master Ralph na nasa Heaven Ascension level, hindi pa rin niya magagawang salagin ang katakot-takot na pag-ataking ito ng mabagsik na kilin. Gasp! Nagulat ang lahat ng masaksihan nila ang eksenang ito. Ang Heavenly Purple Flame. Nagawa ng mabagsik na kilin na maglabas ng Heavenly Purple Flame. At hindi lang iyon, nasa Heaven Ascension level lang din ang lakas ng kilin na iyon. Masyado itong malakas. Oo nga. Sino nga ba ang makakapigil sa pinagsamang lakas na nasa Heaven Ascension level at ng kinatatakutang Heavenly Purple Flame? Pang-apat ang Heavenly Purple Flame sa Enchanted Flame chart. Kaya siguradong nagtatanglay ito ng isang kinatatakutang lakas. Roar! Nagalit pa ng husto ang mabagsik na kilin nang makakita ito ng dugo. Dito na muling gumawa ang kilin ng isang dumadagundong na sigaw bago agad na sumugod sa mga disipulo ng SKY Fountain Sect. Walang tigil na maririnig ang mga kaawa-awang sigaw habang naliligo sa sarili nilang mga dugo ang nasa 1,000 mga disipulo ng SKY Fountain Sect. Tama nga ang mga sinabi ni Daryl. Ilang libong taon na natulog ang mabagsik na kilin sa loob ng kuwebang ito nang bigla itong magising noong maabot nito ang kanyang bottleneck. Noong una ay gumawa ng isang kakaibang fenomenon ang galit na sigaw ng kilin na ito noong sinubukan nitong tumawid sa bottleneck na kanyang nararanasan. Pero sa kasamaang palad ay hindi nito nagawang makatawid sa susunod na level, kaya bigla itong nagalit ng husto sa lahat. Ito na ang katapusan nilang lahat. Namutla ang mukha ni Master Ralph nang makita niya ang maraming mga namatay at nasugatan na mga disipulo ng SKY Fountain Sect. Maging siya ay walang nagawa habang nagagalit at nagugulat sa kanyang mga nakikita. Nabuhay ang Holy Beast Kaelin noong buhay pa ang taong nagtayo sa SKY Fountain Sect, sumunod ito saan man magpunta ang kanilang founding sect master. Pero umabot na ang lakas nito sa punto na kung saan ay hindi na nila magagawa pang mapigilan ito. Pero hindi rin niya pwedeng hayaan at panoorin lang ito sa pagpatay na ginagawa nito sa kanyang mga disipulo. Tumingin si Master Ralph sa kanyang paligid habang iniisip ang bagay na iyon bago nababagabag na sumigaw ng, "Mga kapwa ko cultivator, wala na sa kanyang sarili ang aming Holy Beast Kaelin. Maging ang aming SKY Mountain Sect ay nahihirapan na sa pagpapaamo nito. Kaya pakiusap. Tulungan niyo kami." Bilang kapalit ay magbibigay ang SKY Fountain Sect sa inyo ng isang regalo sa sinumang makakapagpaamo rito. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip pa rin si Master Ralph na hayaan ang ibang sekta na sumali sa pagpapaamo na kanilang ginagawa sa Holy Beast Kaelin, pero wala na siyang kahit na ano pang choice sa mga sandaling ito. Tumingin sa isa't isa ang mga cultivator ng siyam na mga kontinente nang may hindi natutuwang mga mukha noong marinig nila ang mga sinabi ni Master Ralph. Nakuha mo na ang interes ko, ayaw mo kaming mangialam kanina pero ngayon ay nagmamakaawa ka ng humihingi ng tulong sa amin. Masyadong nakakatakot ang kilin na ito. Ang sinumang haharap dito ay siguradong mamamatay. Pero sigurado ring mawawasak ang SKY Fountain Sect sa sandaling hindi natin sila matulungan. At siguradong tayo naman ang pupuntiryahin ng halimaw na yan sa sandaling mapatay nito ang lahat ng mga disipulo ng SKY Fountain Sect. Walang tigil na nag-usap-usap ang mga tao sa paligid, pero walang kahit na sino sa kanila ang tumayo para labanan ang halimaw. Nabagabag ng husto si Master Ralph nang makita niya ng sitwasyong ito. Tutulungan ko ang iyong SKY Fountain Sect, Master Ralph. Isang sigaw ang kanilang narinig noong mga sandaling iyon na sinundan ng pagsugod na ginawa ng isang mukhang diwatang babae papunta sa galit na kilin na kasalukuyang nasa gitna ng ere. Nakasuot ang babae ng isang mahabang dress na pinalaki ng hangin, naging kasing ganda ito ng isang diwata, pero nagawa pa rin nitong maglabas ng isang nakamamatay na aura. Siya ay walang iba kundi si Megan.
Salamat, salamat. Natuwa ng husto si Master Ralph na hindi tumigil sa pagbibigay ng kanyang respeto kay Megan. Naging kalmado ang mukha ni Megan na hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon habang iniiwasan ang pag-atake ng Kaylin bago tumingin sa mga sekta ng World Universe at nanalamig na sabihing, ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Tumulong na kayo rito. Sa totoo lang ay hindi talaga gusto ni Megan na tulungan si Master Ralph sa kanyang problema. Pero ang bawat galaw na kanyang ginagawa ay tinitingnan ng lahat bilang Alliance Master ng World Universe. Kaya natural lang na maging isa siyang halimbawa sa ganitong klase ng mga pangyayari. At higit sa lahat, ilang libong taon na ring nabubuhay ang mabagsik na kilin ng Skyway Fountain Sect na mayroong lakas na umaabot sa Heaven Ascension level. Kaya siguradong malaki na ang halaga ng inner core nito. Napagdesisyonan ni Megan na tulungan si Master Ralph at kunin ang oportunidad na ito para patayin ang kilin. At sa sandaling mangyari iyon, mapapasakamay niya na rin ang tanglay nitong inner core. Opo, Alliance Master. Sagot ng mga cultivator ng World Universe na agad gumamit sa kanilang mga internal energy bago sumugod sa nagwawalang kilin. Natigilan at naguluhan si Daryl nang makita niya ang eksenang ito. Si Megan na ang Alliance Master ng World Universe. Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong klase ng kakayahan? Gasp! Pagkatapos nito ay napapigil pa ng husto sa kanyang paghinga si Daryl nang maramdaman niya ang sumasabog na lakas ni Megan. Level 5 Martial Emperor. Hindi naman ganoon kalakas si Megan noong magpunta kami sa sinaunang libingan ni Lubu. Nagawa na niyang makarating sa Level 5 Martial Emperor sa loob ng ganito kaiksing panahon. Agad na napasimangot dito ang nako-confused na si Daryl. Wow! Napasigaw sa mga sandaling iyo ang mga nakapaligid na mga cultivator kay Megan nang makita nila itong manguna sa mga sekta ng World Universe para matulungan ang Skyway Mountain Sect. Tumutulong na ang World Universe sa kanila. Tutulungan na rin ba natin sila? Sa tingin ko, kailangan na rin nating tumulong. Ayon sa mga alamat, ang isang kilin na may ganito katinding lakas ay mayroong inner core na tinatawag ng marami na Heavenly Flame Core na iba pa sa tanglay nitong Heavenly Purple Flame. Isa itong mahalagang kayamanan sa siyam na mga kontinente. Nakikita niyo rin ba ang nakasabit na hugis luhang bagay sa lig nito? Tinatawag itong Goddess Tears. Sinasabi sa mga alamat na ginamit daw ng sinaunang Diyosa na sinuwa ang buo niyang internal energy para gawin ito noong unang panahon. Kaya nitong buhayin ang sinumang namatay na paggagamitan nito. Nagbibiro ka ba? Marami ang tumingin sa nagwawalang kilin habang pinag-uusapan ang hugis luhang bagay na nakasuot sa lig nito gaya ng kanilang inaasahan. Isa itong kumikinang, iridescent at mukhang mahiwagang bagay para sa kanilang mga paningin. Marami ang nasabik ng husto nang makita nila yon. Masyadong marami ang mga kayamanang tanglay ng nagwawalang kilin na yon ang Heavenly Flame Core at ang Goddess Tears. Ang sinumang makakakuha nito ay hindi na matatalo ng kahit na sino sa siyam na mga kontinente. Ano pang hinihintay natin? Halika na! Wala! Hindi na nagdalawang isip pa ang mga cultivator habang ginagamit ang kanilang mga internal energy para atakihin ang nagwawalang kilin. Noong una ay nagulat at nagalala silang lahat sa ipinakitang lakas ng kilin, pero bigla itong nawala nang malaman nila ang tungkol sa dalawang kayamanan na tanglay ng halimaw na ito. Tumulong na rin tayo sa kanila, Daryl. Gustong-gusto na rin ni Queenie na subukan ang pagpatay sa kilin noong mga sandaling iyon, habang nasasabik na tumitingin kay Daryl bago sabihin, isa itong malaking trahedya para sa mga disipulo ng Skyway Fountain. Malapit na silang maubos ng kilin. Tumulong lang ang ibang mga cultivator dahil sa kagustuhan nilang makuha ang mga kayamanang tanglay ng kilin. Pero ibahin natin sa mga ito si Queenie, gusto nitong tumulong dahil hindi na niya matiis ang nakikita niyang paghihirap ng Skyway Fountain Sect. Huwag kang magalala. Nakangiting sinabi ni Daryl. Wala na sa panganib ang Skyway Fountain Sect sa mga sandaling ito sa dami ng mga taong tumutulong sa kanila. Mas makabubuti para sa kanilang obserbahan muna ang mga nangyayari sa kanilang paligid bago gumawa ng kahit na anong kilos. Sa totoo lang, kanina pa sana tumulong ang dating Daryl nang walang pag-aalinlangan sa mga nauubos niya miyembro ng Skyway Fountain Sect. Pero natutunan na niya ngayong mag-obserba at mag-isip ng husto bago gumawa ng kahit na anong pagkilos matapos ng ilang taon niyang karanasan sa mundo ng cultivation.
Naglakad si Lily palapit at nag-aalalang sinabi kay Queenie na, masyadong malakas ang nagwawalang kilin na yan, Queenie. Kaya mas maigi kung mananatili ka lang dito. Kasabay nito ang pagiling ni Celine sa kanyang ulo kay Queenie. Narealize nito na masyado nang magulo ang sitwasyon sa kanilang harapan gaya ng iniisip ni Daryl, kaya mas maigi kung hahayaan na lang nila ang mga ito. Wala na rin naman sa panganib ang SKY Fountain Sect sa dami ng mga sektang tumutulong dito ngayon. Sige. Dito na napanguso ang nadidismayang si Queenie habang tumatayo sa isang tabi. Pero hindi pa rin niya maiwasang lumapit sa lugar kung saan nagaganap ang matinding laban. Ang labang nagaganap sa pagitan ng mga cultivator at ng malakas na kailin ay isang laban na isang beses lang mararanasan ng kahit na sinong cultivator. Nagpakita rin ito ng isang kamanghamanghang tanawin na makapagpapanganga sa sinumang makakakita rito. Kaya na-enjoy ng mahilig makusyosong si Queenie ang laban na kasalukuyang nagaganap sa kanilang harapan. Pasimpleng napailing ang natatawang si Daryl nang makita niya ang tumitingkayad na si Queenie para mapanood ang laban. Malaki na nga talaga ang babaeng ito, pero ganoon pa rin ang kilos niya, mahilig siyang pumunta sa mga lugar na magbibigay saya sa kanya. Sa mga sandaling iyon ay mas naging bayolente pa ang nagwawalang kilin matapos tanggapin ang pag-atake ng mga nakapaligid na cultivator dito. Nagliyab ang buo nitong katawan at naglabas ng apoy na may 10 metrong taas. Maging ang kalangitan sa ibabaw ng SKY Fountain Sect ay nagliyab sa tindi ng init ng nilalabas nitong ara. Siguradong hindi makakahinga ang sinumang pumasok sa area na ito. Roar! Roar! Walang tigil nilang narinig ang galit na mga angil ng halimaw habang tuluyan nang nawawala sa sarili ang nagwawalang kilin. Mukharing dumoble pa ang tanglay nitong lakas. Kahit na nagawa itong mapaligiran ng cultivator ng iba't ibang mga sekta, hindi pa rin nila ito magawang paamuhin o patayin. Kalahating oras na ang nakalipas pero kasalukuyan pa ring nagtatalon ang dambuhalang katawan ng nagwawalang kilin habang ipinapakita ang kamangha-mangha nitong itsura. Habang ang mga cultivator naman ay nagsisimula ng maubusan ng kani-kanilang mga lakas. Haha! Isang sumasabog na pagtawa ang bigla nilang narinig sa isang bahagi ng kalangitan na hindi kalayuan sa kinaroroonan ng halimaw na sinundan ng mabilis na paglipad ng isang kulay pulang imahe ng tao. Mayroong mahaba at magulong buok ang taong ito na nagpakita ng isang wild at hindi mapapaamong itsura. Sinabayan pa ito ng paglalabas niya ng isang napakalakas na aura. Siya ay walang iba kundi si Zurong. Sush! Agad na napatingin ang lahat kay Zurong nang maramdaman nila ang hindi mapapantayan nitong lakas at natigilan sa kanilang nakita. Sino ang taong ito? Paano siya naging ganito kalakas? Kuya Zurong! Natuwa naman ng husto ang nag-oobserba sa isang tabi at napapasigaw na si Daryl nang makita niya ito. Hindi maipaliwanag ang sayang bumabalot kay Daryl sa mga sandaling ito. Isa nang hindi inaasahang sorpresa para sa kanya ang pagkikita nila ni Queenie sa SKY Fountain Sect. Pero hindi niya inakala na makikita niya rin pala si Zurong sa lugar na ito. Haha! Malakas na tumawa si Zurong nang makita niya si Daryl habang nababalot ang buong SKY Fountain Sect nang nagliliwanag niyang boses. Ikaw nga iyan, Kuya Daryl. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Hintayin mo ako, papatayin ko lang ang nagwawalang kilin na ito. Nasasabik na tumingin si Zurong sa nagwawalang kilin gamit ang kumikislap nitong mga mata habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Naramdaman rin ng nasa MT, Buzaw na si Zurong ang kakaibang fenomena na nangyari sa Middle Terra. Hindi lang niya napansin ang kakaibang fenomena na iyon dahil nalaman niya rin na nagmula ito sa isang ilang libong taong gulang na kilin. Mahilig si Zurong sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng enchanted flames bilang fire god. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Zurong at agad na sumugod sa SKY Fountain Sect nang malaman niya na mayroon ding heavenly purple flame ang nagwawalang kilin na ito. Wow! Natigilan at naguluhan ang lahat habang tinitingnan si Zurong na kasalukuyang nasa kanilang harapan. Si sino ang taong ito? Bakit masyado itong malakas? Buwisit, wala na tayong pagkakataon na makuha ang mga kayamanan ng halimaw na ito sa sandaling mangyalam at mapatay nito ang nilalabanan nating kilin. Isang malisyosong tingin ang bilang tumama kay Zurong mula sa lugar kung saan makikitang nag-uusap ang ilang mga cultivator. Nagmula ang malisyosong tingin na ito kay Megan. Hindi nagpakita si Megan ng kahit na anong reaksyon sa mga sandaling iyon,
habang nakakaramdam ng matinding galit sa kanyang dibdib. Inisip niya kanina na magagamit niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan para makuha ang Heavenly Flame Core, ang Goddess Tears, sandaling mapatay niya at ng mga kasama niyang cultivator ang kilin na ito. Pero agad na numipis ang kanyang tsansang makuha ang mga ito nang dumating ang napakalakas na si Zurong. Mas tumindi ang galit na nararamdaman ni Megan habang iniisip ang bagay na yon at nanggigigil na nakatitig kay Zurong. Mamatay ka ng halimaw ka! Walang pakialam si Zurong sa naging komento sa kanya ng mga cultivator sa kanyang paligid habang galit na sumisigaw at sumusugod sa nagwawalang kilin. Roar! Hindi naman nagpakita ng kahit na anong takot ang sumisigaw sa galit na kilin, bago nito iwagayway ang kanyang apoy, matatalim niyang mga kuko, agad nitong hinarap ng direkta ang pag-ataking ginagawa ni Zurong na nagresulta sa isang brutal na laban. Agad namang natigilan ang mga nanonood na cultivator sa kanilang paligid bago magsigising sa realidad at sabay-sabay na atakihing muli ang nagwawalang kilin. Bumaliktad na ang sitwasyon sa matinding laban na ito. Noong hindi pa dumarating si Zurong. Kaya hindi na nagawa pang makawala ng halimaw kahit na hindi ito nagawang mapaamo ng mga cultivator. Pero nang dumating si Zurong, naging malinaw na para sa mata ng lahat ang dahan-dahang pagkatalo ng nagwawalang kilin. Sa bagay, kilala si Zurong sa pagkakaroon ng ilang libong taong buhay. Bang! Sumabog ang internal energy ni Zurong matapos ang kalahating oras ng pakikipaglaban habang gumagawa ng isang pag-attack papunta sa ulo ng nagwawalang kilin. Gumawa ang kilin ng isang napakalakas na pagiyak bago idura ang isang nagliliyab na inner core. Ito na ang inner core ng nagwawalang kilin, ang Heavenly Flame Core. Kasabay nitong nalaglag ang nakasuot sa lig nitong Goddess Tears. Magkasabay na nahulog ang dalawang mga kayamanan mula sa dambuhalang katawan ng Kailin papunta sa lupa. Haha, ang Heavenly Flame Core at ang Goddess Tears. Malakas na tumawa ang nasasabik na si Zurong. Mabilis itong lumipad para kunin ang parehong mga kayamanan. Buzz! Suminghal si Megan at bayolenteng umatake kay Zurong mula sa likuran noong mga sandaling yon. Sino ka sa tingin mo para kunin ang mahahalagang kayamanan na yan? Napuno ng hinanakit ang mukha ni Megan habang sinasabi ang mga bagay na yon. Hindi magiging ganito kasama si Megan kung hindi lang ito kaibigan ni Daryl. Pero alam niya na malapit na magkaibigan sina Zurong at Daryl kaya mas pinili niyang atakihin ito ng direkta imbes na umatake ng patalikod. Gusto mong kunin ang mga kayamamang iyan. Gaano ka kaarogante para kunin ang parehong mga kayamanan na yan? Umalis ka na rito! Galit na sumigaw ang mga nakapaligid na cultivator, habang sabay-sabay na inaatake si Zurong. Ilang daang mga martial emperor na cultivator ang sabay-sabay na umatake kay Zurong na sumira sa maaliwalas na itsura ng kalangitan sa paligid. Masyado itong nakakatakot. Mag-iingat ka, Kuya Zurong! Nagbago ang itsura ni Daryl nang makita niya ang eksenang ito, kaya hindi na niya naiwasan pang mapasigaw ng malakas. Gusto na niyang sumugod sa kinaroroonan ni Zurong para iligtas ito, pero masyado siyang malayo, kaya hindi niya rin ito maaabutan. Ang lakas ng loob ng mga batang ito na atakihin ako Singhal ni Zurong habang bumabaliktad sa gitna ng ere, at walang kahirap-hirap na inilagan ang mga pag-atake ng mga cultivator. Pero kahit na nagawang maiwasan ni Zurong ang pag-atake ng mga cultivator, hindi naman niya nagawang umiwas sa ginawang pag-atake ni Megan na nasa kanyang likuran nang dahil sa mas mabilis nitong mga paggalaw matapos i-master ang Immortal Pure Scripture. Bang! Naglalaman ang pag-ataking ito ni Megan ng 80% ng kanyang internal energy na direktang tumama sa likuran ni Zurong matapos ang isang saglit. P50! Nanginig si Zurong bago dumura ng sariwang dugo at mabilis na bumagsak sa lupa nang hindi nakukuha ang dalawang mga kayamanan. Buwisit! Dito na agad na nagalit si Zurong. Isa siyang cultivator na nabuhay ng ilang libong taon pero nagawa pa rin siyang tamaan ng isang pag-atake na nagmula sa isang junior. Isa itong nakakagalit na sandali sa kanyang buhay. Ang Heavenly Flame Core at Goddess Tears. Kunin niyo ito. Finders Keepers. Haha, hindi niyo mapapantayan ang bilis ko. Sumigaw ang lahat habang mabilis na lumilipad papunta sa Heavenly Flame Core at Goddess Tears. Isa na itong napakagulong sitwasyon dahil gusto ng lahat na makuha ang mga kayamanang iyon. Ang Heavenly Flame Core ay ang inner core ng halimaw na Kailin.
Ang sinumang cultivator na kukonsumo nito ay lalakas ng husto. Ang Goddess Tears ay isa ring mahalagang kayamanan na ginawa ng sinaunang Diyosa na si Nuwa. Sinasabi sa mga alamat na may kakayahan daw ito na bumuhay ng mga patay. Ang mga kayamanang ito ay ang pinapangarap na kayamanan ng kahit na sinong cultivator. Malubhang nasugatan si Zhurong sa mga sandaling iyon, kaya wala na siyang kahit na ano pang lakas para kunin ang mga kayamanan, habang walang tigil na nagpapatayan ang mga cultivator sa kanyang paligid. Agad na nagsimulang makipaglaban sa isa't isa ang ilang milyong mga tao nang mapabagsak ni Megan si Zhurong. Malinaw na maririnig sa paligid ang malalakas na tunog ng kanilang mga sandata. Nagpatayan ang ilang milyong mga cultivator para makuha ang dalawang mahahalagang kayamanan na ito. Kasalukuyan pa ring lumulutang sa gitna ng ere ang Heavenly Flame Core at ang Goddess Tears, habang walang tigil na nagpapatayan ang mga cultivator sa kanilang paligid para sa dalawang mga kayamanang ito. Klang! 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 Walang tigil na narinig ang tunog ng mga sandata, habang marami ang namamatay sa madugong laban na ito. Kinuha ni Megan ang Jade Fairy Flute, at dahan-dahan itong inihipan. Dito na kumalat ang napakagandang tunog ng flute sa gitna ng ere. Pero agad na sumakit ang ulo ng mga taong nakarinig sa tunog na ito. Ang Jade Fairy Flute ay isang grand weapon na nakuha ni Megan, na may kakayahang pigilan ang internal energy ng ibang tao gamit ang tunog na nagmumula rito. Napahawak sa kanilang mga ulo ang libu-libong mga cultivator, at mabilis na nagsibagsak sa lupa nang dahil sa tindi ng sakit na kanilang nararamdaman mula sa tunog ng flute na ito. Ibinuka ni Megan ang mapupula niyang mga labi, at sinabing, "Makinig kayo sa akin, World Universe. Inuutusan ko kayo na kunin ang Heavenly Flame Core at Goddess Tears para ibigay sa inyong Alliance Master." "Opo, Master." Isang sagot ng mga cultivator ng World Universe. Walang sino man ang nakapansin kay Zhurong na nasa isang tabi, kasalukuyan na niyang isinasara ng husto ang kanyang mga kamao. Ano pa bang uri ng paghihirap ang hindi napagdaanan ni Zhurong na nagawang magpalakas ng ilang libong taon? Pero ito ang unang beses na nakaramdam siya ng matinding hinanakit sa kanyang sarili. Malakas na hingal si Zhurong. Nagawa niyang mapatay ang kilin noong magwala ito ng husto kani-kanina lang, kaya inakala niya na magagawa na niyang makuha ang Heavenly Flame Core at ang Goddess Tears ng halimaw sa sandaling mapatay niya yon. Pero hindi niya inasahan na atakihin siya ng patalikod ni Megan noong kukunin na niya ang mga kayamanang ito. "Mga hayop na batang ito! Ang lakas ng loob niyong nakawin ang mga kayamanang para sa akin." Galit na sigaw ni Zhurong habang tinitiis ang sakit na kanyang nararanasan, at ginagamit ang buo niyang lakas sa mga sandaling iyon. Dito na siya tumayo para pababain ang kanyang energy field bago pagdikitin ang dalawa niyang mga kamay at bumuho ng isang napakalaking bola ng apoy sa kanyang tabi. "Wild Prairie Flame!" Nanalamig na nag-chant si Zhurong habang mabilis na kumakalat ang malaking bola ng apoy sa kanyang paligid. Isang naglalagablab na apoy ang kumalat ng ilang libong kilometro. Nabalot ng dagat-dagat ang apoy na ginawa ng enchanted flame na ito ang lahat ng maaaring makita ng kahit na sino sa kanyang paligid. Ang Wild Prairie Flame ay ang pinakamalakas na teknike ni Zhurong na may kakayahang sumira sa parehong langit at lupa. Hindi ginagamit ni Zhurong ang teknike na ito sa pangkaraniwang mga laban dahil sa malakas na konsumo nito sa kanyang internal energy. Pero tuluyan nang naubos ang kanyang internal energy matapos niyang pakawalan ang Wild Prairie Flame. Maraming mga tao ang napasigaw ng husto matapos tamaan ng Wild Prairie Flame, at agad na namatay sa dagat-dagatang apoy na ito. Agad na nasunog at naging abo ang mga cultivator na may mababang level ng lakas. Maging ang mga cultivator na nasa Heaven Ascension level ay nangailangang gumamit ng buo nilang lakas para gumawa ng isang protective shield na magpoprotekta sa kanila mula sa apoy na pinakawalan ni Zhurong. "Nagawa ng mga batang ito na nakawin ang mga kayamanan ko. Subukan niyo lang." Tawa ni Zhurong habang ginagamit ang natitira niyang lakas para lumipad at kunin ang parehong Heavenly Flame Core at Goddess Tears gamit ang kanyang mga kamay. Kasalukuyang sinusubukan ng milyon-milyong tao na protektahan ang kanilang mga sarili laban sa Enchanted Flame na kanyang pinakawalan, kaya walang sinuman ang pumigil sa pagkuha ni Zhurong sa mga kayamanan. Dahan-dahang humina ang lakas ng nagmistulang dagat na Wild Prairie Flame, na tuluyang nawala noong makuha ni Zhurong ang parehong mga kayamanan.
Dito na nagising sa realidad ang mga tao sa paligid at galit na tumingin kay Zurong. Kinuha niya ang Heavenly Flame Core at Goddess Tears. Hulihin niyo siya! May namumulang mga mata na sumugod ang ilang daang libong mga cultivator, habang hawak-hawak ang kani-kanilang mga sandata. Gusto nilang lahat na patayin si Zurong sa mga sandaling ito matapos nila makitang kunin ni Zurong ang parehong mga kayamanan. Namutla ang mukha ni Zurong dahil nagamit na niya ang buo niyang lakas noong pakawalan niya ang Wild Prairie Flame kani-kanina lang. Agad na bumagsak ang kanyang mood matapos makita ang intensyon ng lahat na patayin siya. Dito na siya sumigaw ng malakas bago tumalikod at tumakbo. Pero masyado nang mahina ang internal energy ngayon ni Zurong habang tumatakbo ng ilang mga hakbang bago tuluyang mahabol ni Megan. Direkta siyang inatake ni Megan sa dibdib. P50. Dumura ng dugo si Zurong at lumipad ng ilang dosenang metro patalikod. Naramdaman niya na hindi na niya kaya pang maglabas ng kahit na anong lakas nang tumama siya sa lupa. Ibigay mo na sa akin ang Heavenly Flame Core at ang Goddess Tears kung gusto mo pang mabuhay. Binunot ni Megan ang mahaba niyan espada at agad na sumugod papunta kay Zurong. Kuya Zhu. Malakas na sumigaw si Daryl habang mabilis na tumatakbo palapit. Ginawa niya ang lahat para iligtas si Zurong pero masyado siyang malayo kaya hindi na niya ito magagawa pang abutan. Hindi naman nakaramdam ng kahit na anong takot ang tumatawang si Zurong habang sinasabi na, haha. Wala rin kahit na sino sa inyo ang pwedeng makakuha nito ngayong hindi ko na ito pwede pang makuha. Dito na niya itinaas ang kanyang mga kamay para hawakan ang isang dalaga. Ito ay walang iba kundi si Queenie. Sina Celine at Queenie, tumayo roon ang magmaster, habang pinapanood na maglaban-laban ang mga sekta para sa mga nahulog na kayamanan ng biglang hawakan ni Zurong si Queenie. Ito na ang maswerteng araw mo bata. Sayo na ang dalawang mga kayamanan na ito. Tumawa si Zurong bago ilagay ang Heavenly Flame sa bibig ni Queenie, habang pinapahawak ang Goddess Tears sa mga kamay ng dalaga. Senior, hindi na halos nakapag-react pa si Queenie nang malunok niya ang Heavenly Flame Core. Ano? Biglang nagbago ang itsura ng mga nakatulalang tao sa paligid at nagalit ng husto sa kanilang nakita. Lalo na nang namumulang si Megan na nagalit ng husto sa kanyang mga nakita. Nasa huli na siyang hakbang. Isang hakbang na lang ay magagawa na niyang makuha ang dalawang mga kayamanan na ito para sa kanyang sarili. Haha! Tumawa ng malakas sa mga sandaling ito si Zurong matapos makahinga ng maluwag sa kanyang ginawa. Mga hayop na bata ito. Ang lakas ng loob mong atakihin ako ng patalikod. Kung hindi ko magagawang makuha ang dalawang mga kayamanan na iyan, huwag ninyong iisipin na makukuha niyo ito para sa inyong mga sarili. Hindi man lang magkakilala sina Zurong at Queenie, pero ginawa ni Zurong ang lahat para hindi makuha ni Megan, at ng mga kasama nitong mga cultivator ang kayamanan. Napansin ni Zurong na nanonood si Queenie sa isang tabi, kaya bigla siyang nagkaroon ng ideya na ibigay ang mga nakuha niyang kayamanan dito. Simple lang ang naging dahilan kung bakit niya ito ginawa, masyado kasing mainitin ang ulo ni Zurong. Walang magagawa ang kahit na sino kundi mangarap sa mga bagay na hindi niya magagawang makuha. Kasalukuyang nanonood si Queenie sa isang tabi, kaya maituturing niya ito na isang outsider. Mas pipiliin ni Zurong na ibigay ang mga kayamanan sa kanya, kaysa mapunta ang mga kayamanang ito sa kamay ng ibang mga cultivator na nakisali sa laban. Ikaw, nanlalamig at mabagsik na tiningnan ni Megan si Zurong. Nagalit din ng husto ang mga hindi makapagsalitang cultivator na nakapaligid sa kanila. Hindi nila inasahang gagawin ni Zurong ang bagay na ito sa kritikal na sandali ng pagkuha nila sa kayamanan. Mas pinili nitong ibigay sa isang batang babae na nanonood sa laban ang mga kayamanan, kaysa sa kanila na maaaring gumamit nito para sa makasarili nilang mga intensyon. Hindi ito maganda. Natigilan si Daryl nang makita niya ang eksenang iyon. Dito na niya tiningnan ng buong pag-aalala si Queenie. Kahit nagawa ng maglibot ni Queenie sa iba't ibang sulok ng siyam na kontinente nitong mga nakaraang taon na nagbigay sa kanya ng iba't ibang mga karanasan, hindi rin naging ganoon kahina ang lakas ni Queenie. Pero hindi rin ordinaryo ang nilunok niyang Heavenly Flame Core, kaya malaki ang tiyansa na hindi nito magawang makonsumo ang Heavenly Flame Core gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Queenie. Dito na nanginig ang buong katawan ng napapasigaw na si Celine. Master.
Hindi pa rin alam ni Queenie kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanya matapos lunukin ang Heavenly Flame Core, kaya ngumiti lang ito kay Selene at sumigaw ng, "Ok lang po ako." Pero napasimangot ng husto si Queenie pagkatapos niyang sabihin ang mga yon. Dito na namula ng husto ang buo niyang mukha sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman, habang nanginginig ng husto ang buo niyang katawan. Oo, nagsimula nang kumalat ang lakas ng Heavenly Flame Core sa buong katawan ni Queenie. Naramdaman ni Queenie na parabang nilagay siya sa gitna ng isang stove sa tindi ng init na kanyang naramdaman sa mga sandaling iyon, habang walang tigil na nagwawala sa loob ng kanyang meridian ang isang bayolente at malakas na puwersang mula sa core. Nangyari na ang bagay na kinatatakutan ni Daryl. Isa lang level 5 martial saint si Queenie noong mga sandaling yon, kaya hindi nito kakayanin ang napakatinding lakas na magmumula sa kinonsumo niyang Heavenly Flame Core. Wow! Natigilan ng mga malalakas na cultivator ng iba't ibang mga sekta sa kanilang nasaksihan, habang nasasabik sa kanilang mga sarili. Ito. Masyado pala talagang matindi ang puwersang nagmumula sa Heavenly Flame Core. Haha, ano naman kung makuha ng babaeng ito ang mga kayamanan? Wala naman siyang sapat na lakas para gamtin ang Heavenly Flame Core. Oo nga, paano magagawa ng isang mahinang babae na kagaya niya na makuha ang ganito klase ng kayamanan? Halika na't hulihin natin ang batang iyan. Pakuluan na lang natin siya sa kaldero para makagawa ng bagong Heavenly Flame Core. Kahit na nagawang makonsumo ni Queenie ang Heavenly Flame Core, hindi naman niya magawang ilagay ito sa kasalukuyan niyang lakas. Kaya magagawa ng mga cultivator na makagawa ng bagong Heavenly Flame Core sa sandaling mahuli nila si Queenie at mapakuluan sa isang kaldero na ginagamit sa paggawa ng mga elixir. Mayroon ding hawak na goddess tier si Queenie sa mga sandaling ito. Kaya maaari nang masabi ng kahit na sino na isa ng malaking kayamanan si Queenie matapos niyang makuha ang mga ito. Ang sinumang makakahuli sa kanya ay magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang Heavenly Flame Core at ang goddess tears na hawak nito. Napakagat sa kanyang labi si Queenie matapos makita ang nasa ilang milyong mga cultivator na nagkakandarapang hulihin siya habang sinusubukan ng nagpapanik niyang katawan na ikonsumo ang Heavenly Flame Core. Pero masyado pa rin talagang matindi ang lakas na nilalaman ng Heavenly Flame Core. Kaya sa loob lang ng ilang segundo ay hindi na nagawa pang matiis ni Queenie ang puwersang sumasabog sa loob ng kanyang katawan habang dahan-dahang ibinubuka ang kanyang mga labi at nang hihinang sumisigaw kay Daryl ng, "Masyado nang masama ang pakiramdam ko, Daryl. Tulungan mo ako." Hubby. Maging si Lily ay nabahala sa kanyang nakita habang humayakap sa mga braso ni Daryl at sinasabing, "Iligtas mo si Queenie, dali." Huminga ng malalim si Daryl habang kino-comfort na sinasabi kay Lily na, "Huwag kang magalala, magiging okay lang si Queenie." Sa totoo lang ay wala nang magagawa ang kahit na sino sa ganitong klase ng mga pangyayari dahil sa tindi ng lakas na nilalaman ng Heavenly Flame Core. Pero naiba sa mga ito si Daryl dahil sa White Lily Cold Flame sa kanyang katawan. May kakayahan ng White Lily Cold Flame na pigilanan ng iba pang mga Enchanted Flames bilang nangungunang Enchanted Flame sa buong mundo, kaya siguradong matutulungan ni Daryl si Queenie na malampasan ang hirap na ito. Susugod na sana si Daryl nang matapos siya sa pagsasalita. Sush! 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 Ilang mga cultivator ng World Universe ang agad na lumapit at humarang sa kanyang daraanan sa mga sandaling ito matapos marinig ang utos ng kanilang pinunong si Megan. Pinamunuan ng mga cultivators na ito ni Watson Tucker. "Ano ang sinusubukan mong gawin, Daryl?" Direktang tiningnan ni Watson si Daryl at malakas na sumigaw dito. Naging magalang si Watson noon kay Daryl at hindi niya rin ito nakitaan ng kahit na anong pagkakamali sa kanilang nakaraan. Pero si Megan na ang nakasuporta sa kanyang likuran sa mga sandaling ito, kaya magagawa na niyang harapin ngayon si Daryl ng walang takot. Dito na sumali sa usapan ang mga nakapaligid na tao sa kanya. "Gusto mo bang kunin ang mga kayamanan, Daryl? Hindi ka naman nakipaglaban sa nagwawalang kilin kanina. At ngayong patay na ito ay nagawa mo pa ring magtangka na kunin ang mga kayamanan sa amin. Umalis ka na. Wala kang mapapala na kahit ano sa lugar na ito." Nakatitig ng husto ang kanilang mga mata kay Queenie habang galit na sinisermonan si Daryl. Paano nila hahayaang kunin ni Daryl si Queenie matapos nitong makuha ang parehong mga kayamanan? "Huwag kayong humarang sa akin.
Hindi na nagsalita pa ng kahit ano ang nakasimangot na si Daryl habang nanlalamig na nakatingin kay Watson. Napansin ni Daryl kani-kanina lang na si Watson Tucker ang pinaka-dedicated sa mga sekta na tumawag ng buong galang kay Megan na Alliance Master. Malinaw na naging kakampi at utusan na ito ni Megan. Ang mga ganitong klase ng tao ang pinakademonyo sa lahat. Go! Hindi maiwasang mapalunok ni Watson sa kanyang sarili nang maramdaman niya ang nilabas na aura ni Daryl. Kahit na mayroon siyang suporta ni Megan, hindi pa rin niya dapat bastusin ang kaharap niyang si Daryl. Sa bagay, isa itong bayani ng World Universe at isa ring dating Alliance Master. Dito na natigilan ang napapaatras na si Watson matapos maisip ang mga bagay na ito. Tahimik namang napamura si Daryl habang naglalakad sa gilid ni Watson bago mabilis na lapitan si Queenie at sabihin, "Huwag ka nang matakot Queenie dahil nandito na ako." Dito na pinabilis ni Daryl ang kanyang paglalakad. HMM. Sumagot si Queenie na napakagat ng husto sa kanyang mga labi nang maramdaman niya ang hindi tumitigil na pagliyab ng napakaraming bola ng apoy sa loob ng kanyang katawan. Masyado itong masakit na lumalampas sa pain tolerance ng kahit na sinong ordinaryong tao. Sa totoo lang ay hindi na talaga ito kaya pang tiisin ni Queenie, pero hindi pa rin siya natakot dito dahil nandito na si Daryl para tulungan siya. Sush! May isang cultivator na biglang nauna noong makita niya ang nalalapit na pagdating ni Daryl sa tabi ni Queenie. Mabilis nitong hinawakan ang mga braso ni Queenie at sabay-sabay na tinusok ang kanyang mga acupoint. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay itim na robe at may katawan na naglalabas ng isang katakot-takot na internal energy sa paligid. Ito ay walang iba kundi si Master Ralph. Natigilan si Daryl pero ngumiti pa rin siya kay Master Ralph at sinabing, "Ano ang nitong sabihin, Master Ralph?" Si Master Ralph ay isang senior cultivator na kilala sa ng mundo ng mga cultivator sa Middle Terra para kay Daryl, kaya hindi niya inasahang mangingialam ng ganito si Master Ralph. Hindi lang niya nagawang hawakan si Queenie dahil nagawa rin itong selyuhan ang mga acupoints ng dalaga. Ngumiti si Master Ralph, tumingin siya kay Daryl at kalmadong sinabi na, "Huwag kang mag-alala Master Darby. Makinig ka sa akin. Ang Holy Beast Kilin at ang aming SKY Fountain Sect ay may malalim na koneksyon sa isa't isa. Kaya kahit na nagawa nitong magwala at mamatay, dapat pa rin na mapasa amin ang iniwan nitong Heavenly Flame Core at Goddess Tears, kaming mga taga-SKY Fountain Sect lang ang maaaring makakuha nito." Dito na tumingin si Master Ralph kay Queenie, at nagpatuloy sa pagsasalita, "Kailangan niya munang manatili rito sa SKY Fountain Sect anuman ang mangyari dahil aksidente niyang nalunok ang Heavenly Flame Core at nakuha ang Goddess Tears." Naging determinado at walang pag-aalinlangan ang ipinakitang itsura ni Master Ralph noong sabihin niya ang huling pangungusap sa kanyang mga sinabi habang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanyang sarili. Sa totoo lang ay hindi talaga tama ang biglaang pag-atake ng isang senior sa mundo ng mga cultivator sa isang batang babae. Pero wala na siyang magagawa dahil napatay ng mga cultivators na ito ang banal nilang halimaw matapos nitong mapatay ang karamihan sa kanilang mga disipulo na pumilay sa kanilang SKY Fountain Sect. Paano na lang niya haharapin ang mga ninuno ng kanilang sekta sa sandaling hayaan niyang kunin ni Daryl si Queenie? Hindi. Halos magkasabay na sumigaw sina Daryl at Celine sa mga sandaling iyon ng may determinadong tono na hindi mapipigilan ng kahit na sino. Alam nila na ilalagay ng mga ito si Queenie ng buhay sa kalderong ginagamit sa paggawa ng elixir sa sandaling mapasakamay siya ng mga disipulo ng SKY Mountain Sect ayon sa kasalukuyang mga nangyayari sa kanilang paligid. Wow! Kasabay nito ang pagkakaroon ng mainit na debate ng mga nakapaligid na cultivator sa kanila. Isa palang matandang ahas itong si Master Ralph. Ano ang karapatan niya para kunin ang mga kayamanang iyan ngayong hindi naman siya tumulong sa pagpatay sa nagwawalang kilin na yon? Oo nga, isa nga itong ahas. Masyado na siyang wala sa lugar. Sa gitna ng diskusyon na ginagawa ng mga ito, tanging si Megan lamang ang tahimik na tumayo sa kanyang pwesto. At pagkatapos ay humakbang siya ng isang beses paabante at sinabing, "Tinatawag ka nilang Master Ralph hindi ba? Mukha ka ngang kakampi ng kabutihan. Puno rin ng dignidad ang mga salitang sinabi mo kanina, pero ang gusto mo lang gawin ay makuha ang elixir mula sa batang ito tama." Dito na tumingin si Megan sa kanyang paligid at malakas na sinabing, "Totoo nga na ang nagwalang kilin na yon ay pagmamayari ng SKY Fountain Sect.
Pero hindi nyo naman ito nagawang kontrolin noong magwala ito sa inyong sekta. Kanina pa sana nabura sa mundong ito ang Askewa Mountain Sect kung hindi lang namin kayo tinulungan sa pagpatay nito. At dagdag pa rito ang sinabi mo na kahit anong pabuya na ibibigay nyo sa amin sa sandaling tulungan namin kayo. Ano? Kinukontra mo na ngayon ang lahat ng sinabi mo ngayong wala na kayo sa panganib. Mukhang dapat lang na magkaroon kami ng parte rito, ngayong kukunin na natin ang eliksir sa katawan ng batang babae na yan, tama. Naging reasonable at malakas ang mga salitang binanggit ni Megan. Ngumiti si Megan sa mga sandaling iyon, habang hindi natutuwa sa kanyang sarili, dahil hindi niya nagawang makuha ang kahit na ano sa mga kayamanang iyon, matapos niyang nangangarap na magpunta sa kontinente ng North Moana mula sa World Universe. Namula ang mukha ni Master Ralph sa mga sandaling iyon, bago maging awkward, at hindi makapagsalita sa harap ng lahat. Wow! Parang isang malaking shockwave na tumama sa paligid ang mga salitang binanggit ni Megan na gumising sa isipan ng mga cultivator na nagsisali sa kanilang usapan. Oo nga, nagsumikap kaming lahat na patayin ang nagwawalang kilin na yon. Wala ka na masyado sa lugar, Master Ralph. Oo nga, kinakailangan nating magsama-sama maging sa pagkuha ng elixir mula sa katawan ng batang iyan. Hindi kami makapapayag na makuha ng SKY Fountain Sect ang lahat ng mga kayamanang iyan para sa kanilang mga sarili. Oo. Dito na biglang sumigaw at naging agresibo ang lahat. Kayong lahat. Tumulo ng malakas ang pawis ni Master Ralph sa mga sandaling ito habang ikinakaway ang kanyang mga kamay at sinasabing, "Kumalma kayong lahat. Bakit hindi na lang kayo magbigay ng suhestyon kung ano ang dapat nating gawin sa babaeng ito? Papayag sa anumang gusto nyo ang SKY Fountain Sect hanggat hindi ito sumusobra." Agad na kumunot ang noo ng nag-iisip na mga cultivator matapos marinig ang mga sinabi ni Master Ralph at nag-usap-usap ng pabulong sa isa't isa. Ikinaway naman ni Megan ang kanyang mga kamay kay Watson at mahinahon itong inutusan sa mga sandaling ito. Itinango naman ni Watson ng husto ang kanyang ulo at mabilis na naglakad palabas bago malakas na sabihin, bakit hindi na lang kaya tayo pumili ng tigi-isang mga kinatawan at magkaroon ng isang tournament ngayong ganito ang sinabi ni Master Ralph. Mapupunta sa sinumang mananalo rito ang babaeng yan. Ano sa tingin nyo? Natutuwang tumingin si Watson sa paligid nang sabihin niya yon. Isa nga talagang ideya ni Megan ang pagkakaroon ng tournament para sa malaman kung sino ang karapat-dapat na makakuha kay Queenie. Pero hindi niya ito magawang isuggest bilang Alliance Master ng World Universe, kaya natural lang na gawin ito ni Watson para sa kanya. Pinag-isipan naman ng naguguluhang si Master Ralph ang kanyang mga narinig. Hindi sana siya tatanggi rito kung nangyari lang ito noon dahil isa siya sa pinakamalalakas na fighter sa buong Middle Terra at itinuturing din bilang isa sa mga nangungunang mga cultivator sa siyam na mga kontinente. Pero nasugatan siya ng husto noong makipaglaban siya sa nagwawalang kilin. Kaya wala nang kahit na anong tsansa ang SKY Fountain Sect na manalo sa sandaling magkaroon sila ng isang tournament dahil ang lahat ng nangdirito ay itinuturing na naglalakasang mga cultivator sa siyam na mga kontinente. Magaling? Napakaganda ng ideyang ito. Magkaroon na lang tayo ng isang tournament kung ganoon. Ang sinumang mananalo ay ang siyang makakakuha sa babaeng ito. Oo nga. Sa ganitong paraan lang magiging patas ang lahat. Itinango ng mga nakapaligid na cultivator ang kanilang mga ulo sa sobrang pagkasabik nang makita nila ang pagdadalawang isip ni Master Ralph. Say! Walang nang nagawa si Master Ralph kundi itango ang kanyang ulo matapos makita ang naging reaksyon ng ibang mga cultivator habang mapait na ngumingiti at sinasabing kung ganoon ay simulan na natin ito. Sa totoo lang ay tutol pa rin si Master Ralph sa pagdaraos ng isang tournament para rito. Pero wala siyang magagawa dahil pumapayag na ang lahat na magkaroon na lang ng isang tournament para malaman kung sino ang makakakuha sa batang ito. Ang pagtutol sa mga ito ay nangangahulugan ng pambabastos sa iba't ibang mga sektang naririto na mayroong bilang na higit sa 100. Hindi nila magagawang bastusin ang mga sektang ito kahit na gaano pa kalakas at kakilala ang SKY Fountain Sect. Ula! Natuwa ang mga tao sa paligid matapos makita ang pagsangayon ni Master Ralph. Kasabay nito ang pagutos nila sa kani-kanilang mga disipulo na umalis sa gitna ng battlefield sa lalong madaling panahon para makapagtayo ng isang napakalaking battle stage.
Walang nagawa si Daryl kundi huminga ng malalim at umasa na mananalo siya sa tournament na iyon. Sa pamamagitan lang nito niya magagawang iligtas si Queenie. Wala na ring iba pang choice si Daryl dito. Magiging imposible na para sa kanya ang pagliligtas kay Queenie sa araw na iyon nang hindi sumasali sa tournament. Hindi na kinaya pa ni Queenie ang malakas na puwersang sumasabog sa loob ng kanyang katawan, kaya dahan-dahan na itong nawalan ng malay. Huwag kang mag-alala Queenie, hindi ko hahayaang mapunta ka sa kamay ng mga ito. Isinara ni Daryl ng husto ang kanyang kamao at napamura sa kanyang sarili. Hubby! Mabilis na niyakap ni Lily ang kanang braso ni Daryl matapos makaramdam ng matinding pag-aalala. Okay lang ba para sa iyo na sumali sa tournament na ito? Alam niya na ang kanyang asawa ay ang pinakamatapang na tao sa buong mundo kaya wala na itong hindi kayang gawin. Iyon lang ang kanyang masasabi kay Daryl, habang ang mga tao na nakatayo sa kanyang harapan ay ang pinakamalalakas na cultivator sa buong Siyam na kontinente. Magagawa kaya ni Daryl na harapin ang lahat ng ito? Ngumiti naman si Daryl at nagpakita kay Lily ng isang nagko-comfort na itsura. Nagawa na ring tiisin ni Zurong ang sakit na kanyang nararamdaman habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang kinabagsakan. Nalaman niya ring pinsan ni Daryl si Queenie sa mga sandaling iyon, kaya agad siyang nakaramdam ng guilt sa kanyang puso. Mas nakasama ang kanyang ginawa noong ibigay niya ang dalawang mga kayamanan dito. Dahan-dahang naglakad si Zurong palapit kay Daryl bago tingnan si Lily mula ulo hanggang paa at matigilan sa kanyang sarili. Nagawa ba ng pangit na babaeng ito na tawagin si Daryl bilang kanyang asawa kanina? Dito na hindi maiwasang maitanong ni Zurong kay Daryl na, siya ba ang iyong? Ngumiti naman si Daryl at ipinakilala si Lily kay Zurong. Kuya Zurong! Ito nga pala ang asawa kong si Lily. Mukha ngang nakakatakot ang kanyang itsura ngayon, pero isa siyang kilalang diyosa sa aming city noon. Nakangiti itong sinabi ni Daryl habang nakakaramdam ng matinding guilt sa kanyang puso. Masyado nang malalim ang kanyang utang na loob kay Lily na umabot sa punto na kung saan hindi sasapat ang buhay niyang ito para mabayaran ang lahat na iyon. Talaga? Tumango si Zurong bago tumingin kay Lily. Lily, nalason ba ng kung anong bagay ang iyong mukha? Wala nang naging bago para kay Zurong dahil isa siyang malakas na cultivator na nabubuhay ng ilang libong taon. Kaya natural lang na hindi nito husgahan ang isang tao nang ayon sa panlabas nitong katangian. Ako. Nagdalawang isip si Lily bago mapait na alalahanin ang kanyang kwento nang hikayatin siya ni Daryl. Naiintindihan ko. Tango ni Zurong sa kanyang ulo na para bang may bigla itong naisip na isang bagay. Agad na bumilis ang tibok sa puso ni Daryl nang makita ang naging reaksyon ni Zurong. Mayroon kayang paraan si Kuya Zurong para gamutin si Lily? Kayong lahat. Nang tatanungin na siya ni Daryl, sinabi ng nasa battle stage na si Master Ralph na handa na ang lugar na pagdarausan ng kompetisyon. Sino sa aking mga kapwa cultivator ang gustong magpakitang gilas sa harapan, magpunta na kayo rito. Nabalot ng katahimikan ang lahat nang marinig ang mga sinabing ito ni Master Ralph. Ang mga matatanggap na premyo para sa tournament na ito ay dalawang mga mahahalagang kayamanan, kaya walang kahit na sinong cultivator ang may gustong mauna. Ako na ang mauuna sa inyo. Isang malinaw na boses ang maririnig. Pagkatapos ng lang segundo, isang maskuladong lalaki ang dahan-dahang lumundag papunta sa battle stage, nagmukha itong matikas at hindi mapapantayan. Makikitang nakasukbit sa kanyang likuran ang isang kulay dugong saber na may disenyong ulo ng isang tigre. Nagmukhang nakakatakot at hindi mapapantayan ang kulay dugong saber na ito sa mata ng lahat na parabang nababalot ang saber na ito ng tunay na dugo. Isang violet category na sandata. Nagulat si Daryl sa kanyang sarili habang tinitingnan ang espada gamit ang kumikislap niyang mga mata. Siguradong hindi pangkaraniwan ang sinumang gumagamit ng ganitong klase ng sandata. Wow! Biglang umusbong ang isang komosyon mula sa mga manonood nang magpakita ang lalaking ito. Alvin Stuart. Si Alvin Stuart. Ang Manor Master ng Maple Manor. Narinig kong mayroon daw na Dragon the Germanic Saber si Alvin na may kakayahang sumigaw na parang dragon at tigre sa bawat sandaling makakapatay ito ng tao. Hindi ko lang alam kung totoo ang bagay na ito. Dito na nasusurpresang nag-usap-usap ang mga tao. Si Alvin Stuart ay ang Manor Master ng Maple Manor sa Middle Terra.
Nakuha ng Mapla Manor ang kanyang pangalan sa kinatatayuan nitong burol na puno ng maple tree. Isa silang pamilya ng mga cultivator na nagtagal ng ilang daang taon. Kahit na hindi pa rin ganoon katagal ang kanilang sekta kung ikukumpara sa ibang mga sekta sa siyam na mga kontinente, ang bawat isang miyembro ng Manor Masters ay may angking galing at kasikatan. Mas naging kakaiba pa rito si Alvin Stuart na ikawalong Manor Master ng Maple Manor. May kakayahan itong talunin ang kanyang mga kasama at manatili sa posisyon ng Manor Master sa nakalipas na 10 taon mula noong una niya itong makuha noong 19 taong gulang pa lang ito. Sa loob ng 1 taon ay nagawa ng Maple Manor na wasakin ang kampon ng kadiliman sa loob ng 100 kilometrong radius mula sa Maple Manor sa ilalim ng kanyang pamumuno na siyang naging dahilan ng kanyang pagsikat. Si Alvin Stuart ay isang taong hindi dapat maliitin ng kahit na sino dahil mayroon na itong lakas na nasa level 4 Martial Emperor at isang sandatang nakapaloob sa Violet category, ang Dragon Tiger Manic Saber. Agad na nagtinginan ang lahat ng mga tao sa paligid habang nakakaramdam ng kaunting kaba sa kanilang mga sarili. Masyadong malakas ang unang taong umakyat sa stage, sino ang maglalakas loob na humamon sa kanya? Isang malaking kahihiyan ang pagkatalo sa harap ng napakaraming tao. Isang level 4 na Martial Emperor. Lihim nang umiti ang naghahanda ng umakyat ng battle area na si Daryl noong makita niya ito. Para sa kanyang sarili, ang pagligtas kay Queenie ang nag-iisa niyang priority dahil hindi na importante para sa kanya ang pagkuha sa dalawang mga kayamanan na ito. Kahit na may kalakasan ang nasa stage na si Alvin, mayroon pa ring confidence sa kanyang sarili si Daryl na magagawa niya itong talunin sa loob ng 3 mga pag-atake. Ako na ang haharap dito. Pero isang lalaki ang biglang sumigaw ng malakas at lumundag sa stage noong mga sandaling iyon bago magbigay galang kay Alvin at sabihing, Patrick Johan ng famed Sword Manor. Ikinagagalak kong makilala ka. Dito na itinaas ni Patrick ang kanyang kamay ng dahan-dahan bago bunutin ang isang nagliliwanag na kulay gintong espada. Isa rin itong sandata na nasa Violet category. Wow! Dito na biglang lumakas ang sigaw ng mga tao sa paligid. Buwisit, nagmula siya sa famed Sword Manor. Isa pang nasa Violet category na sandata. Nakakainggit naman sila. Siyempre, ang famed Sword Manor ay isang kilalang pamilya ng mga panday. Kaya ano pang nakapagtataka sa pagkakaroon nila ng isang Violet category na sandata? Nagliwanag ang mga mata ni Daryl nang tingnan niya si Patrick, at isang payat na imahe ng tao ang nagpakita sa kanyang isipan habang napapabulong siya sa kanyang sarili ng maaari kayang ito na ang kapatid ni Parker. Nagawa nang makilala noon ni Daryl ang babaeng tagapagmana ng famed Sword Manor sa sinalihan niyang tournament para sa kamay ni Yvette noon na nagpanggap na lalaki para makasali rito. Malaki ang naitulong sa kanya ni Daryl sa kompetisyong iyon, kaya mabilis niyang naalala ito. Kaya agad niyang naalala si Parker noong makita niya si Patrick. Sa battle stage noong mga sandaling iyon, nasa magkabilang gilid ng battle arena sina Alvin at Patrick habang hawak-hawak ang kani-kanilang mga sandata. Napagkasunduan nila na makukuha ng sinumang mananalo sa tournament na ito ang karapatan na makuha si Queenie at ang mga kayamanang nasa katawan nito. Tiningnan ng maigi ni Alvin si Patrick bago ngumiti at kalmadong sabihin na, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin ang laban. Sa akin ang babaeng ito. Naging kalmado ang kanyang itsura pero malinaw pa ring mararamdaman ang paging arogante ng kanyang tono. Agad na napasigaw ang mga audience nang marinig nila ito. Hindi na nakapagtatakang siya nga si Alvin Stuart, masyadong mataas ang kanyang confidence. Hindi pa nagsisimula ang tournament pero nagawa na niyang maghamon sa sinumang may gustong lumaban sa kanya. Pero hindi nagbibiro si Alvin dahil isa na siyang level 4 Martial Emperor habang si Patrick naman ay isa lang level 3 na Martial Emperor. Okay. Nakaramdam ng hinanakit si Patrick habang nanalamig ng umingiti at nagpapakita ng isang itsura ng pagkapanalo na may kaunting galit habang sinasabi na, hinding-hindi kita atrasan, Master Stuart ngayong ganyan ka pala ka-confident. Dito na biglang sumigaw ng malakas si Patrick bago tumalbog paharap habang nagiging isang liwanag ang espada na kanyang hawak para tusukin ng direkta si Alvin. Ito ang ultimate teknike ng famed Sword Manor na Golden Rainbow Strike na may kakayahang humati sa isang malaking bato sa dalawa. Bang! Pero walang kahirap-hirap na sinalag ang pag-ataking ito gamit ang kanyang saber. Ano?
Sumama ang itsura ni Patrick habang natitigilan sa kanyang mga nakikita. Ginamit ng pag-atake niyang iyon ang 70% ng kanyang internal energy, kaya paano ito nagawang salagi ni Alvin? Malapit ka nang matalo. Ngiti ni Alvin bago itaas ang kanyang mga kamay at magbigay ng isang atake kay Patrick na parang kidlat na tumama sa katawan nito. P50, hindi na ito nagawa pang ilagan ni Patrick. Umungol ito at tumalsik ng ilang dosenang metro palayo bago tumama sa ilalim ng battle stage nang may dugo ang mukha. Gasp! Hindi maiwasan ng lahat na mapapigil hininga sa eksena na kanilang nakita. Isa pa ring level 3 Martial Emperor si Patrick pero hindi pa rin ito nagawang harapin ng direkta ang pag-attack ni Alvin. Napakalakas! Masyadong malakas si Alvin. Confident na ngumiti si Alvin habang nararamdaman na ilang mga tunay na malalakas lang na cultivator ang may karapatang makapagpabunot sa bitbit niyang saber. Hindi pa karapat-dapat para rito si Patrick nang dahil sa kasalukuyan niyong lakas. Napaka-interesante ng isang ito. Pinanood ni Daryl ang nangyayaring laban sa arena habang napapasimangot sa mga sandaling iyon. Masyado nang malakas si Alvin para sa isang level 4 Martial Emperor. Maaaring hindi na rin ito takot na lumaban maging sa isang level 5 na Martial Emperor. Napatingin naman si Daryl ay hindi kalayuang si Megan at napansin ang nanlalamig nitong itsura habang tahimik na nakatingin sa stage. Siguradong wala pa itong plano na lumaban sa mga sandaling ito. Nabahala ng husto si Megan sa pagkuha ng Heavenly Flame Core at Goddess Tears. Pero hindi na siya nabagabag sa mga sandaling iyon dahil pinlano na niyang hintayin ang lahat na lumaban bago siya lumaban sa huling round ng kompetisyon. Pasimpleng pinigilan ni Daryl ang kagustuhan niyang umakyat sa stage matapos niyang ma-realize ang plano nito at nagdesisyon na maghintay muna ng kaunti bago umakyat doon. Ngumiti naman si Alvin sa gitna ng arena habang tinitingnan ang kanyang paligid at sumisigaw ng, "Sino pa ang may gustong humamon sa akin?" "Ako." Isang elder ng Beggars sect ang naglakad paakyat at nakipaglaban kay Alvin. Pero hindi pa lumalampas ng 5 segundo ang kanilang laban, ay nagawa na nitong tamaan ng pag-ataking ginawa ni Alvin at tumalsik sa layong 1-0 metro palayo. Dito na nagsiakyat ang iba pang mga naglalakasang mga cultivator para hamunin si Alvin sa mga susunod na minuto pero walang kahirap-hirap silang tinalo ni Alvin ng paisa-isa. "Sino pa? Umakyat lang kayo rito." Nasabik ng husto si Alvin habang kumakalat ang kanyang fighting aura sa mga sandaling iyon. Nagawa na niyang matalo ang 1-0 sa mga fighter na tumanggap sa kanyang hamon. Mapupunta na sa kanya si Queenie sa sandaling wala pang umakyat sa battle arena para makipaglaban sa kanya. At sa sandaling makuha niya si Queenie, ay mapapasa kanya na rin ang hawak nitong Heavenly Flame Core at Goddess Tears. Makalipas ang 1 minuto. Palipas ang 2 minuto. Sa loob ng isang iglap, 5 minuto na ang nakalilipas. Tumingin ang mga cultivator ng iba't ibang mga sekta sa isa't isa, at walang kahit na sino sa kanila ang nagtangkang umakyat sa stage para hamunin si Alvin. Marami na ang natalo. Kaya magiging torture lang sa kanila ang pag-akyat dito. Isang attractive na babae na katabi ni Daryl ang biglang naglakad paakyat ng stage sa mga sandaling ito. Siya ay walang iba kundi si Celine. Wow! Umakyat na sa stage ang honorable pianist. Agad na nakuha ni Celine ang atensyon ng mga kalalakihan sa kanyang paligid. Mayroon itong wavy na buhok at maselang mukha maliban sa walang kapintasan nitong katawan. Dito na napasimangot ang nasa ilalim ng stage na si Daryl. Masyadong nababahala si Celine na mailigtas si Queenie. Pero masyado pang maaga para umakyat ng stage dahil masyado pang marami ang mga malalakas na cultivator sa kanilang paligid. Nakakailang dosenang rounds pa lang sila, kaya marami pa ang mga fighter na naghihintay para hamunin ang kasalukuyang fighter na dumedepensa sa kanyang posisyon. Sa mga sandaling yon, ngumiti si Alvin at tumingin kay Celine na nasa battle stage. Isang malaking karangalan para sa akin na hamunin ng honorable pianist. Pero hindi ko magagawang atakihin ang ganito kagandang babae. Kumalat na ng husto ang reputasyon ni Celine bilang honorable pianist sa buong siyam na kontinente. Kaya natural lang na makilala siya ni Alvin. Huwag ka nang magbait-baitan. Simulan na natin ang laban. Kalmadong sinabi ni Celine habang nakakaramdam ng matinding pagkabagabag sa nag-iisa niyang disipulo na si Celine.
Malapit na ng husto ang dalawang ito sa isa't isa, kaya wala na siyang iba pang alam na gawin kundi ang pagliligtas sa kanyang disipulo noong mga sandaling iyon. Awkward namang ngumiti si Alvin at itinaas ang kanyang mga kamay kay Celine, habang sinasabi na, hindi ko napipigilan pa ang aking sarili ngayong nagpakita na ng panlalamig sa akin ang honorable pianist. Humanda ka! Dito na umapaw ang internal energy ni Alvin, bago lumipad ang isang kasing bilis ng supernova na suntok kay Celine. Nagmukhang pangkaraniwan ang suntok na iyon, pero naglalaman na ito ng malakas na internal energy ni Alvin habang pinupunit nito ang ere na kanyang dinaraanan. Pero, ngumiti lang ang kalmadong si Celine matapos makita ang suntok na iyon ni Alvin bago tumingkayad at igalaw ng kaunti ang kanyang katawan para iwasan ang pag-atake. Dito na naging seryoso ang itsura ni Alvin. Pero mas natigilan siya sa susunod na naging laban, dahil sa walang kahirap-hirap na pagilag ni Celine sa mga pinakakawalan niyang pag-atake, kahit na gaano pa niya ito pabilisin. Ni hindi man lang nito magawang tamaan ang manggas sa damit ni Celine. Dito na nasurpresa ang mga fighter sa kanilang paligid. Hindi na nga katakatakang siya ang honorable pianist. Masyado nang malakas si Celine. Klang! Ibinalik na rin ni Celine ang pag-atake, habang maririnig ang isang malutong na tunog bago nito tamaan ng direkta ang dibdib ni Alvin. Gumawa si Alvin ng isang tahimik na unggol bago tuluyang bumagsak sa arena. Tumayo naman si Celine sa battle arena, at tiningnan ang kanyang paligid. Si Queenie Garfield ang babaeng pinag-aagawan niyo, siya ang aking disipulo. Kailangan ko siyang iligtas, kaya kailangan kong manalo sa tournament na ito. Dito na umangat ang magkabilang gilid ng mapupula niyang mga labi, habang nanlalamig na sinasabing, ang sinumang hindi natutuwa sa gusto kong mangyari ay maaari nang umakyat dito ng magkakasama. Wow! Isang malakas na sigaw ang agad na maririnig mula sa mga taong nakapaligid sa arena. Aroganting tumayo si Celine sa stage na parang isang diwata na walang pakialam sa kahit na anong mga nangyayari sa sangkatauhan. Gusto lang nitong pabilisin ang pagligtas na kanyang ginagawa sa kanyang disipulo, kaya ayaw na niyang magaksaya pa ng oras sa battle stage. Gaano ba katagal ang aabutin sa sandaling hamunin siya ng mga fighter, ng paisa-isa? Kaya direkta niyang sinabi sa mga ito na ang sinumang hindi natutuwa sa gusto kong mangyari, ay maaari nang umakyat dito ng magkakasama. Napaka-arogante! Siguradong magiging isang malaking biro ang aroganteng mga salitang ito kung ibang tao lang ang magbabanggit nito. Pero walang kahit na sino ang nagawang tumawa noong magmula ito sa mga bibig ni Celine. Isa ng kilalang babae ang honorable pianist na si Celine May nitong nakalipas na 10 taon. At isa ng level 2 heaven ascension na cultivator si Celine noong mga sandaling yon. Kaya siguradong siya lang ang nag-iisang cultivator sa tournament na ito ang nanasa domain na yon. Mukhang namroblema ang ilang milyong tao sa ilalim ng battle stage, habang tumitingin sa isa't isa noong marinig nila ang mga sinabi ni Celine. Masyado nang malakas si Celine, kaya sino ba ang maglalakas loob na humamon sa kanya? Pero sa pamamagitan lang ng pagkapanalo sa tournament na ito niya magagawang makuha ang karapatan kay Queenie. Ang sinumang makakakuha kay Queenie ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Heavenly Flame Core at Goddess Tears na hawak nito. Walang kahit na sino ang umatras sa tsansa na makuha ang mga ito. Halika, umakyat na tayo roon ng magkakasama. Isang lalaki sa ilalim ng stage ang naglakad paabante at sumigaw ng malakas noong mga sandaling yon. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Cedric Azure na nagmula sa World Universe, isa lang siyang maliit na sect master doon. Walang tigil siyang sinundan ni Cedric mula noong maging Alliance Master si Megan, na nagbigay sa kanya ng posisyon na maging tuta nito. Naglakad si Cedric palayo sa mga nagkukumpulang manonood, hawak ang isang meteor hammer sa kanyang kamay nang utusan siya ni Megan na sumigaw ng masyadong arogante ang honorable pianist na ito. Isa lang siyang babae pero nagawa pa rin niyang magpaka-arogante at maliitin tayong mga bayani. Hindi dapat tayo magpakita ng awa sa isang ito dahil siya na mismo ang nagsabi na labanan natin siya ng sama-sama. Halika na! Si Cedric ang naunang umakyat sa battle arena. Sa mga sandaling ito, milyon-milyong mga cultivator ang tumingin sa isa't isa bago nila ito sundan at magsisugod paakyat sa stage. Ang sinumang mananalo sa tournament na ito ay magkakaroon ng karapatang makuha si Queenie.
Walang kahit na sino sa kanila ang gustong sumuko sa pambihirang pagkakataon na ito sa kanilang buhay. Kahit na hindi isang magandang bagay ang pagtulungan ang isang babae, wala pa rin silang kahit na anong pakialam sa mga sandaling iyon. Gusto ng lahat na manalo sa tournament. Wala na silang choice sa sitwasyong ito dahil masyado nang malakas si Celine. Kaya magkakaroon lang ang lahat ng tsansang matalo ito sa sandaling magsama-sama silang lahat. Agad na umakyat sa stage ang daan-daang mga cultivator. Dito na tumingin si Celine sa kanyang paligid bago nakangiting sabihin na, simulan nyo ng umatake. Mamatay na kayong lahat. Sumigaw ng malakas si Celine habang dumadagsa papunta sa kanya ang higit sa 100 mga cultivator habang hawak-hawak ang kanilang mga sandata para atakihin ito. Naging kalmado ang magandang mukha ni Celine habang ikinakaway ang kanyang mga kamay at sinisira ang daloy ng hangin sa kanyang paligid. Dito na nagpakita ang isang kulay purple na piano sa kanyang harapan. Buzz! Maririnig ang mga iyak ng Phoenix nang magpakita ang piano na ito sa kanilang harapan. Dito na napatingin ang lahat sa piano. Nabalot silang lahat ng nakabibinging katahimikan. Makikita sa kulay purple na pianong ito ang dalawang realistic na disenyo ng gintong Phoenix na nakaukit dito. Tinatawag nila ito bilang Fuxi piano. Ang Fuxi piano ay isang sinaunang grand weapon na nagawang gamitin ni Celine ng napakahabang panahon. At ito rin ang dahilan kung bakit nakilala si Celine bilang isang honorable pianist. Nasira ang daloy ng hangin sa paligid nang magpakita ang Fuxi piano habang nagbabago ang panahon sa kalangitan. Mabilis na nabuo ang maitim at makapal na ulap sa maliwanag na kalangitan sa kanilang ibabaw habang sumasayaw ang dalawang mga Phoenix sa gitna ng ere. Mukhang nagkaroon ng sarili nitong kaluluwa ang Fuxi piano habang tahimik na lumulutang papunta kay Celine na siya ring nakaupo sa gitna ng ere. Buzz! At sa huli ay itinaas ni Celine ng dahan-dahan ang kanyang daliri at nagplay ng isang note sa kanyang piano na gumawa ng isang napakagandang tunog. Parang naging isang diyosa si Celine na bumaba mula sa langit noong mga sandaling iyon. Isa siyang babaeng na puno ng eleganteng aura. Tahimik at biniyayaang tumugtog si Celine gamit ang kanyang piano, sino nga ba ang lalaking hindi ma-inlove sa kanya nang dahil dito? Puso ng kaninong lalaki ba ang hindi makukunan ni Celine? Pero agad na nagbago ang itsura ng lahat noong tumunog ang kanyang piano. Naging matulos at malakas ang tunog ng pianong ito na kumalat sa loob ng ilang daang kilometrong radius at malinaw na narinig ng lahat sa paligid. Tanging ang mga tao lang na nasa stage ang nakaramdam ng isang makapigil hiningang sakit ng ulo noong marinig nila ang tunog ng piano ni Celine. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.